Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2481-2500 Kabanata 2481 Ang Invincible Garrison Clan. Kailan ka dumating? Nanginginig na tanong ni Eustace. Siya ay nababalot sa kanyang mundo ng takot na hindi niya napansin na dumating si Humphrey. Noong araw, imposible iyon. Kung si Humphrey ang kanyang kaaway na nagsisikap na patayin siya, patay na si Eustace. Humphrey sa kabam-antong hininga, may napapansin na akong mali sa iyo. Nagsisinungaling ka noong ipinapaliwanag mo kung paano nabasag ang Death Sword, tama ba? Nagkaroon ng error sa iyong logic. Mas alam mo kaysa sa iba ang material ng Death Sword. Ito ay hindi masisira, at kahit na hindi mo ito masisira. Kaya, hulaan ko na may nakabasag ng Death Sword mo. Ito ay isang hula na naramdaman ni Humphrey na halos imposible, ngunit ang keyword ay halos. Kaya naman, naipahayag niya ang kanyang hula. Sa gulat niya, tumanggaw si Eustace. Oo, hindi ako ang nakabasag ng Death Sword. Hindi ko ito masisira, kaya ibang tao ang gumawa nito. Ano, talaga? Si Humphrey ay natakot. May iba ba talagang sinira ito? Mayroon siyang espada na daan-daan at libu-libong beses na mas malakas kaysa sa Death Sword ko, at napakadali niyang nabali. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang kanyang kapangyarihan. Madali niya akong natalo, at duda ako na ginamit niya kahit 10% ng kanyang lakas. Sa lumalabas, hinanap niya ako upang subukan ang kanyang espada, sabi ni Eustace, na sinabi kay Humphrey ang kwento kung paano siya hinanap ni Levi upang subukan ang kanyang espada noong isang araw. Nagulat si Humphrey. Ano? Natalo si Eustace. Wala siyang maisip na sino man sa sinaunang angkan ng garrison na makakatalo kay Eustace. Gayunpaman, mayroong isang tao sa mundo na madaling talunin siya. Alam mo ba kung sino ang tumalo sa akin? Tanong ni Eustace. Ito, hindi pwedeng si Levi Garrison, di ba? Sa hindi niya alam na dahilan, ang pangalang iyon ang pumasok sa isip ni Humphrey. Tama iyan. Siya iyon. Noon ay napagtanto si Humphrey. Ang lahat ay tila malinaw sa kanya ngayon. Ngayon, ang kakaibang serye ng mga aksyon ni Eustace ay naging kahulugan sa kanya. Hindi sa gusto niyang salakayin si Donald at ang iba pa dahil sa malisyosong layunin, ngunit pinoprotektahan niya ang angkan ng garrison sa pamamagitan ng paggawa niyan. Kung hindi dahil sa kanyang proteksyon, nalipol na sana ang angkan ni Garrison. Sa katunayan, ang sinaunang Garrison clan ay maaaring makaladkad pa sa gulo. Ito ay isang matalinong hakbang, at si Humphrey ay humanga sa kung gaano kabilis ang naging reaksyon ni Eustace dito. Hindi ko akalain na ang ordinaryong angkan ng Garrison ay magkakaroon ng napakahusay na miyembro sa kanila. Talagang ginawa siyang mamuno kahit na siya ay nasa sinaunang angkan ng Garrison. Wala akong maisip na makakaparehan niya. Napasinghap ng mariin si Humphrey. Tumanggaw si Eustace. Nakakakilabot lang kasi hindi natin moari kung gaano siya kalakas. Kahit hindi ko alam kung nasaan ang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Ako, isa akong basura. Hindi pa ako natalo bago ito, ngunit ang unang pagkatalo ko ay isang kakilakilabot. Hindi mo kailangang makaramdam ng sobrang sama ng loob. Pag-isipan mo. Si Levi ay kabilang din sa linya ng dugo ng Garrison clan. Hindi tulad ng natalo ka sa isang tagalabas, natalo ka lang sa mga inapo mo, pang-aaliw ni Humphrey. Dahil doon ay nagliwanag ang mga mata ni Eustace. Tama iyan. Ako ang matanda sa kanya sa clan. Sa mga segundo, naangat ang kanyang kalooban. Pero kung napakalakas niya, bakit walang nakakaalam tungkol sa kanya?
Bakit ang mga hanggal na tulad ni Donald ay sinusubukan pa rin siyang mamili ng buto? Itinagilid ni Humphrey ang kanyang ulo at pinag-isipan ang kanyang mga salita. Siguro may plano siya na ayaw pa niyang sabihin sa iba ang totoong kapangyarihan niya. Kung gayon, kailangan din nating ilihim ito para sa kanya. Kung tutuusin, hindi natin masisira ang mga plano niya. Manam, siguradong, dahil may napakalakas na tao sa mga junior garrisons, hindi ba magiging mas makapangyarihan ang Garrison Clan kaysa sa The Cardinal Halls Aragon kung sasama siya sa atin? Time na tumanggo si Eustace, syempre. Kailangan niyang sumali sa sinaunang Garrison Clan. Sa ganoong paraan, ang angkan ng Garrison ay hindi matatalo sa mundo. Kailangan nating ipaalam sa sinaunang angkan ng Garrison tungkol sa isang katulad niya na nasa angkan. Kailangan nating makipagpulong sa lahat ng miyembro ng angkan, at kailangan nating ibalik siya sa angkan na may pinakamalaking pag-uwi. Sumang-ayon si Eustace sa mungkahi ni Humphrey. Kailangan nating imbitahan ang isang tulad niya pabalik sa clan anuman ang gastos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2482. The Most Honorable Homecoming. Matapos malaman ang tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Levi, sabi ni Humphrey na bumalik si Levi sa angkan ng Garrison. Hindi niya siya aanyayahan pabalik ng may karahasan ngunit sa pinakakagalang-galang na pag-uwi. Mag-aalok sila ng pinakamahusay na mga tuntunin kay Levi upang maakit siya pabalik. Hindi nagtagal, iniulat ni Humphrey ang bagay sa mga matatanda. Matapos marinig ang kanyang mga salita, pareho silang nagulat sa kanilang mga kaibturan. Tulad ni Eustace, sumang-ayon sila sa ideya ni Humphrey na imbitahan si Levi at ibigay muli sa kanya ang pagkakakilanlan ng isang miyembro ng Garrison Clan. Ano naman dito? Dalawa kayong nagmamadaling bumalik sa angkan para sabihin sa pinuno ng angkan ang tungkol sa bagay na ito. Hilingin sa mga matataas na ranggo na magtipon dito. Kasabay nito, pupunta tayo kay Levi para pag-usapan ito sa kanya. Malaman natin kung ano ang gusto niyang pumayag dito. Matapos marinig ang ayos ni Humphrey, nagmamadaling bumalik ang dalawang matanda sa sinaunang angkan ni Garrison. Tatamutan ko muna sila, kung hindi, anumang oras ay mamatay sila. Pagkatapos ay ginamo ni na Eustace at Humphrey sina Donald at Tyrone. Ang dalawang iyon ang dalawang pinakanasugatan sa insidente. Ilang segundo na lang ang layo nila para mamatay, kaya ginawa ni na Eustace at Humphrey ang lahat ng kanilang makakaya para tretuhin sila. Kinuha nila ang pinakamahusay na gamot na mahahanap nila. Hindi nagtagal, nakaalis na sa panganib ang dalawang lalaki. Sa katunayan, nagising pa si Donald. Ginoo, Eustace, hindi kita masisisi dito. Dapat may dahilan para turuan mo ako ng leksyon. Kapag ako ay gumaling, ako na mismo ang pupunta at si Levi. I belatedly realized na hindi ko dapat hiniling sa iyo na sanction si Levi. Ito ay isang overkill, at humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko napagtanto na iyon, ang ungol ni Donald. Naisip pa rin niya na sinampal siya ni Eustace dahil nag-aksaya siya ng oras, nakiusap siya sa kanya na patawarin si Levi. Nang marinig ang pangalan ni Levi, parehong namutla sina Eustace at Humphrey. Natigilan sila at natahimik. Master, Mr. Eustace, ano pong problema? May nasabi ba akong mali? Pansamantalang tanong ni Donald. Dagdag pa ni Tyrone, na nasa tabi niya at mula noon ay nagising, tama siya. Ang mga matatandang tulad mo ay hindi dapat makipag-ugnayan sa isang walang katulad ni Levi, kaya nating harapin siya mismo. Lalong tumigas sina Eustace at Humphrey. Sa oras na iyon, ang mga kulay ay ganap na pinatuyo mula sa kanilang mga mukha. Pumalakpak, pumalakpak. Sa sumunod na segundo, tahimik na pinatumba ng dalawa sina Donald at Tyrone sa isang suntok. Hindi ba pwedeng tumahimik ka at mawalan ng malay? Masyado kayong daldal. Sabay na sigaw ng dalawa. Matapos bigyan ng paggamot ang dalawa, muling tumungo sina Eustace at Humphrey sa Northampton. Sa sandaling iyon, dumating ang balita mula sa pinuno ng sinaunang angkan ng Garrison, pati na rin ang mga matatanda. Inutusan nila sina Eustace at Humphrey na pumunta sa Northampton para makipag-usap muna kay Levi at malapit na silang makarating doon. Sinabi pa nila sa dalawa na kailangan nilang sumang-ayon sa anumang terminong ilista ni Levi basta't hindi siya mapabalik sa angkan ni Garrison. Hindi man lang nila inisip kung papatayin niya sina Donald at Tyrone.
Kung tutuusin, sinabi na hindi na nila kayang tanggapin ang anumang terminong binanggit ni Levi. Matapos matanggap ang mga utos ng pinuno ng angkan, kapwa sina Eustace at Humphrey ay nakaramdam ng pagtaas ng kumpiyansa sa kanila. Pagdating nila sa Northampton, tinakat nila ang buhay na liwanag ng araw sa labas ng mga gwardya sa labas. Samantala, si Levi at ang iba ay nasa manor pa rin. Masamang balita, nakakakilabot na balita. Ang aming mga especially iya ay nagbigay sa amin ng balita na ang Diyos ng Massacre, si Eustace Garrison, ay bumalik sa Northampton. Papunta na siya rito. Sa sandaling iyon ang mga salitang iyon ay naglakbay sa mga tainga ng lahat ng tao sa manor ay tumahimik. Binalot ng katahimikan ang lugar. Habang inaalala nila ang pagbabalik ng angkan ni Garrison, hindi nila akalain na magiging ganoon kabilis ang araw na iyon. Sa sumunod na segundo, napalingon sila kay Levi. Di ba sabi mo natatakot sa'yo si Eustace at hindi maglalakas loob na sumama? Bakit siya bumalik agad? Nagsisinungaling ka lang, hindi ba? Ngumisi pa si Zoe. Hindi ka ba nahihiya, Levi? Hindi siya natatakot sa iyo. Sa katunayan, bumalik siya. Ang lahat ay nakikipaglaro sa iyo para sa iyong kaakuhan, ngunit tandaan na ang lahat ng ito ay isang palabas lamang, kaya't huwag masyadong mahihiya. Walang sino man ang magpapatuloy sa paglalaro magpakailanman. Natarante rin si Levi. Sa teknikal, si Eustace ay hindi nang ahas na bumalik. Bakit ang aga niyang bumalik? Maging si Queenie ay nataranta. Hindi ba talaga takot si Eustace kay Levi? Babalik talaga siya dito. Anong gagawin natin? Huli na para tumakbo ngayon. Nandito na yata sila. Ngumisi ulit si Zoe. Dahil takot daw siya kay Levi, tingnan natin kung maitaboy sila ni Levi sa pamamagitan ng pananakot sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2483. Tanging ang malakas at ang mahina. Sa totoo lang, gustong malaman ni Levi kung bakit bumalik si Eustace. Kung siya ay bumalik upang pukawin ang gulo, hindi siya papakawalan ni Levi ng madali. Kung hindi iyon, marahil ay hindi tatutol si Levi na nakikinig sa kung ano ang kanyang iaalok. Gayunpaman, nag-alinlangan si Levi na si Eustace ay nang-ahas na gumawa ng anumang gulo. Dumating sina Eustace at Humphrey ng angkan ng Garrison. Maya-maya, may boses na naglakbay papasok ng bahay mula sa labas. Sa sandaling marinig ni Levi ang tanong, nahulaan niya kung bakit sila nandito. Nandito sila para makipag-usap, hindi sila nandito para sa gulo. Gayunpaman, para kay Zoe at sa iba pa, ang tanong na iyon ay parang mayabang. Kung tutuusin, wala silang maisip na sino mang magpapatunay ng magalang na pagbisita ng Diyos ng Massacre. Come in, sagot ni Levi. Agad namang napaikot ang leeg ng lahat para tingnan si Levi. Anong pangahas na lalaki? Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Matapos marinig ang tugon ni Levi, parehong pumasok sina Eustace at Humphrey sa bahay. Agad namang umayos si Zoe at ang iba pa at pinaikit ang kanilang mga mata na para bang haharap sa kanilang mga kalaban. Lahat ng mata ay sinamahan ng dalawang Garrison mula sa unang angkan. Ang iba sa inyo, umalis muna, utos ni Eustace sa matigas na tono matapos makita si Zoe at ang iba pa. Gayunpaman, napasulyap siya kay Levi sa parehong oras. Nang mapansin niyang walang pagbabago sa mukha ni Levi, nakahinga siya ng maluwag. Ano? Napatulala yung iba pero walang gumagalaw. Paano kaya nila maiiwan si Levi doon mag-isa? Hindi. Hindi tayo dapat umalis. Nagkaroon ng katulad na mapanghamon na tingin sa mga mata ng lahat dahil pareho sila ng iniisip. Haha, may itatanong lang kami sa kanya. Sa tingin mo ba ay mahalaga ang iyong presensya kung talagang gusto naming gawin ang anumang bagay sa kanya? Tanong ni Humphrey habang hinahayaan niyang lumipad ang mga mata sa karamihan. Dagdag pa ni Eustace, "Scram now. Gusto mo ba talagang paalisin kita sa lugar na ito ng puwersahan?" Dahil doon, nag-alinlangan si Zoe at iba pa. Habang sila ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa, isang ideya ang lumitaw sa kanilang isipan. Tama siya. Kung kikilos ang Diyos ng Massacre, narito man tayo o hindi magkakaroon ng pagbabago. Magiging dead meat tayong lahat. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng ating kapangyarihan. Kung narito sila para patayin si Levi,
Hindi sila mag-aaksaya ng maraming oras sa pakikipag-usap sa amin, dumiretso na lang sana sila sa aksyon. Kaya naman, malamang na nagsasabi sila ng totoo nang sabihin nilang may itatanong sila kay Levi. Ito ay malamang na isang katanungan tungkol sa angkan ng Garrison. Ano man ang lahat, ang dugong dumaloy sa mga ugat ni Levi ay kapareho ng mga Garrison. Walang sino man ang maaaring pabulaanan iyon. Sige, labas muna kami. Tawagan mo kami kung meron. Walang choice si Zoe kundi umalis sa manor kasama ang iba pang mga tao para bigyan sila ng espasyo. MS. Birmingham. Handa nang yayain ni Zoe si Queenie na sumama sa kanila nang marinig niyang nagmamadaling sinabi ni Eustace, "No need." Maaari siyang manatili. Hindi na nakasabay ni Eustace ang kanyang harapan nang wala na ang iba. Hingal na hingal siya at pilit na humihinga sa mas maraming hangin. Pagkatapos, yumuko ang dalawa at magalang na sinabi kay Levi, "Grandmaster, mangyaring tanggapin ang busog na ito mula sa amin." Isinantabi nilang dalawa ang kanilang pagkakakilanlan at inamin na si Levi ay mas mataas sa kanila sa mga tuntunin ng mga kakayahan. "Ano ito? Nandito ka ba para hilingin na bumalik ako sa angkan ng Garrison?" Mas partikular, ang sinaunang Garrison clan. "Tama ba ako?" tanong ni Levi. "Ako." Nagbahagi ng tingin sina Eustace at Humphrey. Pareho silang nagulat sa sinabi ni Levi. Alam niya. "Ako, oo, Grandmaster." Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang lahat kanina. Kami ay hanggal na nakikinig sa mga kalokohan ng mga nakababata. Tiningnan namin ang nangyari at nalaman namin na mali si Damian. Ilang beses na niyang sinubukang patayin ang iyong mabuting sarili at ang iyong ina, kaya ang kamatayan ay angkop na sentensya para sa kanya. Ang angkan ng Garrison ng lungsod ng Oakland ay nakagawa din ng hindi mabilang nakakilakilabot na mga gawa na higit pa sa sapat upang bigyan silang lahat ng hatol na kamatayan. "Masyado kang mabait, at dinala nila ang lahat sa kanilang sarili," sabi ni Eustace at Humphrey. Sa pagkakataong iyon, ngumiti sina Levi at Queenie. Ito talaga ang mga panahon kung kailan ang pinakamalakas lamang ang nabubuhay. Kung hindi sapat ang lakas ni Levi, mangyayari kaya ang mga ito? Ang sagot ay hindi. Bago malaman ang tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Levi, inisip ng lahat na kasalanan niya ang lahat, itinuturong nila ang sisi sa kanya at handang parusahan siya sa mga pagkakamaling iyon. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Levi, inamin na nila ngayon ang sarili nilang mga krimen. Ang mundong kinaroroonan nila ay walang karapatan o mali, mayroon lamang malakas at mahina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2484. Papalitan ko ang sinaunang Garrison clan. Alam na natin ngayon kung ano ang nagawa nating mali. Kailangan mo ba kaming lipulin ang Garrison clan ng Oakland City? Ang kailangan lang namin ay isang order mula sa iyo, at gagawin namin ito kaagad. Talagang sisirain natin ang angkan ng Garrison sa Oakland City, sabi ni Humphrey. Lumawak ang ngiti ni Levi. Kanina lang, napag-usapan nila kung paanong hindi nila gagawin ang sarili nilang mga tao. Ngunit tingnan mo sila ngayon. Para patahimikin ako, hindi sila takutol na pakse ng isang buong angkan. Anong biro ito? Napaka-absurd. Grandmaster, baka gusto mo na lang silang humingi ng tawad. Dadalhin ko agad ang lahat ng Garrison clan dito. Sisiguraduhin kong hihingi sila ng tawad sa inyo ng nanay mo, patuloy ni Eustace. Sila ay pansamantalang sinusubukan parehong mantikilya si Levi. Iniaalok nila ang lahat at handang sumang-ayon sa anumang hiling niya. Tigilan mo na ang kalokohan. Hindi mo ba gusto na bumalik ako sa angkan ng Garrison? Ngumisi si Levi. Oo, kami, hindi lang kami ang may gusto nito. Ipinaalam namin sa pinuno ng sinaunang angkan ng Garrison, ang mga matatanda, pati na rin ang mga miyembro ng konseho. Lahat sila ay gustong makita ka pabalik sa mga Garrison. Sa katunayan, papunta na rito ngayon ang pinuno ng angkan. Gusto mong personal na imbitahan pabalik sa clan. Sinabi sa amin ng pinuno ng sinaunang Garrison clan na kailangan naming imbitahan pabalik sa sinaunang Garrison clan anuman ang gastos, sabi ni Eustace. Tama iyan, Grandmaster, maaari mong ilista ang anumang mga termino, at gagawin namin ang aming makakaya upang masiyahan ka, ang isa pang chimed in. Well, syempre, maglilista ako ng ilang terms. Gayunpaman,
Sa tingin ko ay wala kang karapatang mag-oo sa kanila, sagot ni Levi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta ilista mo sa amin, talagang papayag kami. Please speak your mind, sabi ng dalawa. Hanggat sumali si Levi sa angkan ng garrison, ang mga garrison ay tiyak na anggat sa mataas na taas. Magagawa nilang malampasan ang lahat ng iba pang ancient clans, Eragon, pati na rin ang The Cardinal Hall. Iyon ang mga araw na inaasam-asam nila. Kung kukumbinsihin nila si Levi na sumali, makikita sila bilang mga benefactors ng kanilang angkan. Simple lang ang terms. Kung sasama ako sa iyo, pagkatapos ay ako ang mamahalin sa angkan ng garrison. Sa madaling salita, papalitan ko ang sinaunang angkan ni Garrison pati na rin ang lahat ng iba pang pamilyang Garrison, paliwanag ni Levi. Ang sinumang makarinig ng mga salita ni Levi ay matitigilan upang tumugon. Sa katunayan, nang marinig siya nina Eustace at Humphrey, nanlaki ang kanilang mga mata at halos malaglag sa kanilang mga saksakan. Sakupin ang angkan ng Garrison. Hindi ba ibig sabihin na siya ang magiging pinuno ng angkan ng Garrison? Siya ay talagang sapat na matapang upang humingi ng tulad ng isang mapangahas na termino. Habang si Eustace ay mayabang at minamaliit ang lahat, hindi niya naisip na muli ang posisyong iyon. Hindi ba medyo sobra na ito? Hindi namin naisip na ililista mo ang terminong ito. Kami. Hindi pa rin makaril ang dalawa sa gulat. Di ba sabi mo papayag ka sa kahit ano? Anong problema? Hindi mo na kaya? Napaawang ang labi ni Levi. Well, hindi ako magbabago ng term ko. Kung hindi ka sumasang-ayon dito, pagkatapos ay kalimutan ang tungkol sa pagkuha sa akin para sumali sa Garrison Clan. Dati, ang Divine Brigadier ng The Cardinal Hall ay nag-alok sa akin ng kanyang posisyon sa pagtatangka na mapasali ako sa The Cardinal Hall, ngunit tinanggihan ko siya. Ngayon, dinadala ko ang karangalan sa iyo sa pamamagitan ng pagiging taong namamahala sa angkan ng garrison. Hindi siya kinuwestiyon ni na Eustace at Humphrey tungkol sa pagiging totoo ng kanyang pahayag. Nagawa na nila ang kanilang investigasyon. Ang babae sa tabi ni Levi ay anak ni Divine Brigadier. Malamang na hiniling siya ng Divine Brigadier na maging taong namamahala sa The Cardinal Hall. Hindi naman sa ayaw naming pumayag sa iyo, pero hindi kami ang namamahala sa angkan ni Garrison. Kailangan nating makipag-usap sa pinuno ng sinaunang angkan ng Garrison tungkol dito. Oo, babalik kami na may dalang sagot na masisiyahan kapag katapos ng ating talakayan. Wala ni isa sa kanila ang makapagbigay sa kanya ng agarang sagot, dahil kailangan muna nilang makipag-usap sa ibang mga garrison tungkol dito. Tapos scram, kung hindi ka sumasang-ayon sa terminong ito, huwag kang mag-abala na puntahan ako. Sa sinabi nito, hinabol ni Levi ang dalawa. Si Eustace at Humphrey ay nagmamadaling lumabas sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa ay bumalik na si Zoe at ang iba pa sa loob. Siya ay nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyari? Bakit gusto nilang magkaroon ng pribadong chat sa iyo? Boss, wala naman silang ginawa sa iyo diba? Lahat ay curious at nag-aalala. Halika, boss, sabihin mo sa amin kung ano ang nangyayari, udyok nila. Pagkatapos ay sinabi ni Levi, narito sila upang hilingin sa akin na sumali sa angkan ng garrison. Ano? Sa isang iglap, lahat sila ay may magkatulad na hitsura ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Eustace, pagpunta dito para hilingin kay Levi na sumali sa angkan ng garrison. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2485. Halos parang mga Diyos. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Sino sa mundo si Levi para personal na dumating si Eustace para imbitahan siyang sumali sa clan? Imposible lang. Bilisan mo at sabihin mo sa amin ang pinag-usapan nyo kanina. Huwag mo nang hilain ang aming mga paa. Natural, hindi naniniwala si Zoe at iba pa sa kanyang mga sinasabi. Nagsasabi siya ng totoo. Nandito sila para imbitahin si Levi pabalik sa angkan ng garrison, biglang sabi ni Queenie. Ano? Natigilan ang lahat sa gulat. Walang naniwala dito hanggang si Queenie na mismo ang nagsabi sa kanila na hindi nagsisinungaling si Levi. Pagkatapos, nang isipin nila kung paano iginiit ni Eustace ang isang pribadong pag-uusap, napagtanto nila na ang pag-uusap ay tiyak na nangyayari sa panloob ng mga gawain ng angkan ng garrison. Bukod dito, hindi nila gustong makita sila ng mga tagalabas na humihiling kay Levi na sumali sa kanilang angkan.
Pinayagan si Queenie na nananatili dahil sa kanyang kaugnayan sa The Cardinal Hall. Sa wakas, ang realisasyon ay tumama sa kanila tulad ng isang bolt mula sa asol. Nakipagpalitan ng tingin si Zoe sa iba nang may pumasok sa kanyang isipan. Dapat gusto ng sinaunang Garrison clan na bumalik si Levi sa clan dahil kay Evie. Bagamat sinabi ni Eustace na hindi siya natatakot sa The Cardinal Hall at Eragon, alam ng lahat na sinaunang angkan ni Garrison ay hindi pa rin ng ahas na makisali sa isang paghaharap sa kanila. Pagkatapos ng lahat, si Eragon ay binubuo ng ilang grupo ng mga tao. Ang isang angkan lamang ng Garrison ay hindi katugma sa pinagsamang kapangyarihan ni Eragon. Kaya naman hindi sila ng ahas na gumawa ng hakbang laban sa kanila, hindi sila ng ahas na bawiin si Forlivius sa mga kamay ng The Cardinal Hall. Nais nilang makuha ang babae sa pamamagitan ng legal na paraan sa halip. Sa makatuwid, kailangan muna nilang magtatag ng isang relasyon kay Levi. Hanggat si Levi ay sumali sa sinaunang angkan ng Garrison, kung gayon ay opisyal na ang Forlivia ay bahagi rin ng sinaunang angkan ng Garrison. Sa ganoong paraan, magagawa ng sinaunang Garrison clan na kunin si Forlivia at sa halip ay sanayin siya. Kaya naman, si Forlivia ang naging dahilan para imbitahan nila si Levi na sumali sa clan. Nang mapagtanto kung ano ang nangyayari, ang iba ay tumigil sa pag-uusig kay Levi para sa mga sagot. Mabuti pa pumayag ka, makakabuti ito para sa inyo ni Evie. Tungkol sa kung saan nabibilang si Evie, sa palagay ko ay dapat mong kunin ang angkan ng Garrison upang talakayin ito sa The Cardinal Hall sa halip. You have to stay out of this, sabi ni Zoe. Hindi niya hinanggad na may mangyaring masama kina Levi at Forlivia. Masyadong malakas ang angkan ng Garrison. Kaya naman, hindi masamang ideya na sumama sa kanila sina Levi at Forlivia. Makikita natin. Sasamahan ko sila kung papayag sila sa terms ko, sabi ni Levi. Yung terms mo, gaano kakalakas ng loob na gawin iyon? Hindi ka ba natatakot na mawalan ng buhay? Tanong ni Zoe. Pagkatapos, tumingin siya kay Queenie at nagpatuloy, kung nandito si MS. Birmingham, sigurado akong freeway na talakayan iyon. Mas panatag ako kung ganoon. Well, hindi na ako makikialam kung ganoon. Samantala, sina Eustace at Humphrey ay pumunta sa angkan ng Garrison sa Oakland City. Sa pagpunta nila doon, nakita nila ang mga tao mula sa sinaunang angkan ni Garrison. Mayroong higit sa 100 sa kanila doon, at lahat sila ay mga miyembro ng konseho ng angkan. Naroon pa nga ang ilang matatanda, na ilang taon nang namumuhay sa pag-iisa. Iyon ay mga tao na kahit si Eustace ay kailangang magbigay ng lubos na paggalang. Lahat sila ay labis na nasa sabik matapos marinig na may isang makapangyarihang nilalang sa mga nakababatang Garrison, kaya't lahat sila ay nagpakita at gustong salubungin si Levi. Ang taong namumuno sa grupo ay isang solemn na matandang lalaki na may namumunong presensya. Ang lalaking iyon ang pinuno ng sinaunang angkan ng Garrison, si Gabriel Garrison. Walang ibang katulad niya. Siya ang lalaking naghulog kay Eustace sa Prison of Darkness noon. Siya lang ang may kontrol kay Eustace. Siyempre, may iba pang matatanda sa paligid, kasama sina Fanuel Garrison, Cashel Garrison, at Uriel Garrison. Magkasama, sila ang 4 na tagapag-alaga ng sinaunang angkan ng Garrison. Ang mga miyembro ng konseho ng angkan ng Garrison ay karaniwang lahat ay natipon doon. Ang ranggo ni Humphrey sa angkan ay mas mababa kaysa sa mga taong ito. Ang kanilang mga pangalan ay may pagkakatulad, ang kanilang mga pangalan ay may mga sagradong kahulugan sa kanila. Ibig sabihin, halos kaparehas sila ng mga Diyos. Bakit bumalik kayong dalawa? Hindi maiwasang magtanong ni Gabriel nang makita niya sina Eustace at Humphrey. Walang nangyari. Inilista na ni Levi ang kanyang mga termino, ngunit hindi kami maaaring sumang-ayon sa kanila, tahimik na sabi ni Eustace. Humalaklak ang ilan bago nagtanong, may mga terms na hindi mo mapapayag. Gusto kong malaman kung ano sila. Gusto ni Levi na kontrolin ang sinaunang angkan ng Garrison at ang lahat ng iba pang angkan ng Garrison sa mundo. He wants to take over your role, sabi ni Eustace kay Gabriel. Sa sandaling lumampas ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi, tumahimik ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2486. Isang lalaki at isang espada.
Ang kanilang mga reaksyon ay mas matindi kaysa sa mga naunang reaksyon ni na Eustace at Humphrey. Lahat sila ay namutla o nagdilim ang mga ekspresyon. Ito ay katawa-tawa. Paano may isip ng isang batang miyembro tulad niya na maging pinuno ng angkan ng garrison? Tama na. At saka, hindi siya part ng original bloodline. Wala siyang pure bloodline. How dare he think of taking over the Garrison clan? Baka nanaginip pa siya. Ni ang mga miyembro ng sinaunang angkan ng Garrison ay hindi nang ahas na isipin na aagawin ang pinuno ng angkan ng ganito. May death wish ba siya? Ang termino ni Levi ay nagpagalit sa maraming Garrison. Kung tutuusin, kahit sino ay makikita sa kanilang sarili ang bahid ng galit na nagbigay kulay sa mukha ni Gabriel. Siya ay itinutulak ang kanyang kapalaran, putol ni Phanuel. Pagkatapos ay sinabi ni Eustace, sa tingin ko, dapat tayong sumang-ayon sa kanyang termino. Hanggat sumali siya sa sinaunang Garrison clan, makukuha natin ang lahat. Siya ay sadyang napakalakas, kung tutuusin. Kasama niya, ang angkan ni Garrison, ay tiyak na nasa tuktok ng pyramid. Dagdag pa ni Humphrey, tama siya. Ang lakas talaga ni Levi. Sa tingin ko, dapat tayong sumang-ayon sa kanyang termino. Sa pagkakataong iyon, ang iba ay mas lalong nagalit. Ito ay walang kakaiba, dahil hindi nila nasaksihan ang kanilang sariling mga mata ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Levi. Hindi nila alam ang kanyang tunay na kapangyarihan, lahat ng alam nila ay mula sa mga mensaheng ipinadala sa kanila. Higit pa rito, sila ay bahagi ng isang kilalang angkan. Sila ay nagkaroon ng kanilang pagmamataas at dignidad upang itaguyod. Nadama nila na isang banal na nilalang lamang ang magiging katapat nila. Talagang nakakahiya para sa sinaunang angkan ng Garrison na hayaan ang isang nakababatang lalaki, na kahit na walang purong dugong Garrison sa kanya, ay magiging pinuno ng angkan. Hindi natin magagawa iyon. Hindi tayo maaaring magbayad ng ganoong kalaking halaga para lamang makakuha ng isang nakababatang lalaki na sumali sa angkan. Kapag lumabas ang balita tungkol dito, kahihiyan lang ang ay dudulot nito sa angkan. Hindi na maibabalik ng angkan ng Garrison ang dignidad nito. Kaya naman nagalit ang lahat ng iminungkahi ni Eustace na sumang-ayon sila sa mga kondisyon ni Levi. Anong ginagawa mo, Eustace? Paano mo hahayaan ang isang kabataang tulad niya na maging pinuno ng sinaunang angkan ng Garrison? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ano bang problema mo, Eustace? Bakit ka nagpalit pagkatapos lumabas? Bakit ka naging duwag? Nakikita ko sa mukha mo ang takot. Hindi ka talaga umaarte sa sarili mo. Sigaw ni Phanuel at ng iba pa. Ha, hindi mo pa kasi nakikita ang totoong kapangyarihan niya. Kapag nakita mo na, mas lalo kang magugulat kaysa sa nararamdaman ko ngayon. Sa katunayan, hindi ko akalain na ang buong sinaunang Garrison clan ay magiging katapat niya. Napangisi si Eustace. Gayunpaman, ang iba ay umiling. Hindi ako maniniwala sa iyo. Paano siya magiging ganoon kalakas? Tumanggaw si Gabriel bilang pagsang-ayon. Talaga, hindi rin ako naniniwala doon. Baka matalo tayo sa kanya kung mag 1-to-1 tayo, pero walang paraan na manalo siya kapag lahat tayo ay lumaban sa kanya. Baliw lang yun. Tama iyan. Hindi na natin kailangan ang buong angkan ng Garrison. Ang halos daang mga tao na mayroon tayo ngayon ay higit pa sa sapat upang talunin siya, ang iba ay sumisigaw. Kami ay walang iba kundi magalang kay Levi, ngunit naglista siya ng isang napakalaking nilalaman. Bakit hindi natin ito gawin sa halip? Bakit hindi natin siya hulihin at ibalik sa sinaunang angkan ni Garrison? That way, he'll have no choice but to pumayag sa aming kahilingan, mungkahi ni Uriel. Parang magang ideya iyan. I agree with that, sagot ni Gabriel. We've approached him in a diplomatic manner, but since he refused to agree when we are being nice, we will force him to submit. At most, sabay-sabay, natin siyang sisingilan. Sa pag-iisip na iyon, lahat sila ay nagsimulang magmarcha patungo sa Northampton. Hindi sila maniniwala sa mga salita ni Eustace tungkol sa kung paano kayang talunin ni Levi ang buong angkan ng Garrison ng mag-isa. Iyon ay isang imposibleng gawa. Lahat tama. Gusto kong makita kung paano mo gagawin iyon, natutuwang sabi ni Eustace. Hindi ako makapaniwalang tumanggi silang makinig sa akin. Ayos lang. Dadalhin kita roon para ipaalam sa iyo kung ano ang nangyayari sa iyong sarili.
Sa buong oras, tahimik si Humphrey. Alam niyang walang makikinig sa kanyang mga salita, dahil lahat sila ay masyadong mayabang. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Eustace at Humphrey ang grupo ng mga garrison patungo sa destinasyon. Lahat sila ay tuwang-tuwa at nag-iisip ng mga paraan para pahirapan si Levi. Nandito na sila. Nang maramdaman ang papasok ng mga tao, inipon niya si Zoe at ang iba pa at pinuna silang umalis. Alam na may kinalaman ito sa angkan ni Garrison, pinatahimik siya ni Zoe at pinalayo ang iba. Sa isang kisap mata, si Levi at ang ilang iba pa ang tanging naiwan sa manor ng Northampton. Nakaupo si Levi sa isang upuan habang lumulutang ang Jaws Crusher sa tabi niya, kumikinang na ginto habang naglalabas ito ng mahinang alon ng enerhiya. Matyaga niyang hinihintay ang pagdating ng mga miyembro ng angkan ng garrison. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2487. Magkakasama kayong luluhod walang pagmamadali. Sa sandaling iyon, tahimik na lumulutang si God Crusher sa harap ni Levi na parang maamo na bata. Kung wala pang nalalaman si Queenie, akalin niyang isa itong maamong sandata. Gayunpaman, ang katotohanan ay ito ay isang sandata na nagdadala lamang ng malawakang pagkawasak. Lumipas ang ilang minuto, naramdaman din ni Queenie ang mga papasok na tao. Nandito ang sinaunang angkan ni Garrison. Buzz. Nang maramdaman ang presensya ng mga bisita, biglang nagsimulang magsalita ang Jaws Crusher sa Pag-asa. Levi, dumating na ang mga elder ng sinaunang Garrison clan. Bakit hindi ka pa lumuhad para batiin sila? May narinig na boses mula sa labas. Ang mga garrison ay naghihintay na lumabas si Levi mula sa mansyon para batiin sila. Sa kabila ng malinaw na pagkarinig sa kanila, hindi sila pinansin ni Levi at nanatili sa manor na nakapikit. Tapos tumawa si Eustace. Kung gusto mo siyang imbitahin sa clan, ikaw na mismo ang pumasok. Imposibleng lumabas siya at batiin kayong lahat. Kung siya ay isang matalinong tao, alam niya kung ano ang kasalukuyang sitwasyon. Tiyak na lalabas siya rito, lumuhad siya habang binabati niya ang mga nakatatanda. Tama iyan. Naniniwala ako na matalinong tao si Levi at gagawa siya ng tamang desisyon, sabi ni Gabriel at ng iba pa. Sa pag-aakalang igalang sila ni Levi dahil sila ay kanyang mga nakatatanda, nanatili sila sa labas, naghihintay na lumabas si Levi at batiin sila. Kung tutuusin, nakakahiya naman kung papasok at babatiin siya. Kaya naman, hinihintay nilang lahat si Levi sa labas. Maghintay na lang kayo sa labas. Papasok na muna kami. Sa sinabi nito, pumasok sina Eustace at Humphrey sa manor. Mga walang kwentang piraso ng basura. Paano sila matatakot ng mas bata sa kanila? Nagmura yung iba. Pakiramdam nilang lahat ay ikinahihiya sila ni Eustace na minsang minamaliit ang lahat. Pagkapasok ni Eustace at Humphrey, nakita agad nila ang espada, ang God Crusher. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na alon ng aura ang sumugod sa kanila. Ako, kahit papaano, natulala si Eustace sa paningin ni God Crusher. Sa katunayan, napaluhod siya. Ang God Crusher ay tila nagpapalabas ng isang aura na mas mapanganib kaysa dati. Sa unang pagkakataon na humarap siya kay God Crusher, parang may malaking kamay na pumulupot sa katawan niya at idiniin siya sa lupa. Sa tabi niya, napaluhod na rin si Humphrey. Masyadong nakakatakot ang lahat. Sa wakas, alam niya kung ano ang pakiramdam na nasa parehong silid bilang isang banal na tool. Ito. Ang tool na ito ay hindi magagapi. Samantala, naghihintay pa rin sa labas si Gabriel at ang iba pang mga garrison. Lumipas ang 5 minuto, ngunit walang lumabas sa mansyon. Makalipas ang 1 minuto, wala pa ring bakas ng tao. Noon, nagsimula na silang magpanik at nagbabahagi ng mga nalilitong sulyap sa isa't isa. Kumalma ka, sigurado akong gagawa ng matalinong desisyon ang isang matalinong tao. Si Gabriel, hindi tulad ng iba, ay nananatiling cool. Pagkatapos, 20 minuto ang lumipas. Ang ilan ay 1 segundo ang layo mula sa pagmamadali. Gayunpaman, tiniyak sila ni Gabriel sa pagsasabing, ayos lang. Maghihintay pa kami ng ilang sandali. Levi Garrison, ito na ang huling pagkakataon para iligtas mo ang iyong sarili. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero nasa iyo na kung kukunin mo o hindi. Sige, bibigyan natin siya ng huling pagkakataon. Sana makatulog na siya at makalabas ka agad.
Ang mga garrison ay naghihintay pa rin sa paglabas ni Levi at batiin sila. Gayunpaman, lumipas ang kalahating oras sa isang kisap mata, at walang lumabas. Sa wakas, hindi na sila makapaghintay pa. Galit na galit silang lahat kaya namula ang mukha. Walang sino mang nagpakita sa kanila ng gayong kawalang galang sa nakaraan, lalo na sa isang nakababatang garrison. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Levi Garrison, binigyan ka namin ng pagkakataon, kaya hindi mo kami masisisi dito. Hindi ka namin papakawalan ng madali. I charge in. Gusto kong makita kung saan si Levi. Sa pangunguna ni Gabriel sa kanila, ang mga miyembro ng konseho ng angkan ng garrison ay pumasok sa manor. Pagpasok nila sa mansyon, nakita nila sina Eustace at Humphrey na nakaluhod sa lupa. Noon nabasag ng galit nila ang metro. Ito ay walang katotohanan. Ikaw ang kahihiyan ng angkan ng garrison. Eustace, paano ka luluhod sa mas bata sa iyo? Nagdala ka ng kahihiyan sa angkan ng garrison. Sigaw ni Phanuel at ng iba pa. Nang gagalaiti sila sa galit, agad namang tumawa si Levi. Kumalma ka, maluhad ka rin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2488. Lahat ay nakaluhod. Nagulat silang lahat sa sinabi niya. Hindi nila akalain na lumuhad si Eustace sa harap ni Levi na parang uod na duwag. Eustace, Humphrey, kahihiyan lang ang dinadala mo sa angkan ng garrison. Wala kang karapatang manatili sa angkan, hangal ni Gabriel. Nang tsikahan na nila si Eustace, tumingin sila matapos kay Levi. Ikaw si Levi? Tanong ni Gabriel. Talaga, ako yan. Ang lakas ng loob mong manatiling nakaupo kahit nakikita mo ang iyong mga nakatatanda. Lumuhad ka kaagad. Kung hindi, mahaharap ka sa parusa ayon sa mga patakaran ng angkan ng garrison, at makiusap ka para sa kamatayan. Tama iyan. Nilabag mo na ang mga alituntunin ng clan sa pamamagitan ng hindi pagtanggap sa mga matatanda. Lumuhad at humingi ng tawad ngayon. Baka pabayaan ka namin para dito. Sinimulan ng lahat ng matatanda ang pag-alit kay Levi. Para sa kanila, nilabag ni Levi ang mga tuntunin ng angkan, at siya ay isang makasalanan. At saka, hayaan mong ipakilala ko sa iyo kung sino ang lalaking ito. Siya ang pinuno ng angkan ng garrison, si Gabriel Garrison. Kailangan mong yumukod sa kanya ng 79 na beses upang makuha ang kanyang pagkilala, ang hiling nila. Hindi ko gusto ang paraan ng pagsasalita mo sa akin, kaya lumuhad ka bago ka magpatuloy sa pagsasalita, mahinang sabi ni Levi habang nakakunot ang kanyang noo. Sinasabi mo bang lumuhad kami sa harap mo? Nakatulala ang matatandang lalaki na parang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro sa kanilang buhay. Paano tayo luluhod sa harap ng isang nakababatang garrison? Hindi pwede. Hindi iyon sinagot ni Levi. Ding. Sa halip, inilapat niya ang kanyang daliri sa God Crusher. Boom! Sa sumunod na segundo, isang alon ng hangin ang sumabog mula rito na parang demonyong gumagapang palabas ng impyerno sa sandaling iyon. Maging ang langit ay nagbago na ng kulay. Buzz! Ang God Crusher ay nanginginig at naglalabas ng nakakatakot na tunog. Pagkatapos, bumaril ito sa hangin. Boom! Boom! Na-activate na ang God Crusher. Ang enerhiya mula sa sarili ay sumabog palabas. Nagwalas ito sa buong silid at bumangga sa lahat ng nasa espasyong iyon. Isang mabigat na patong ang bumabalot sa lahat, at parang lahat sila ay may bundok sa likuran nila. Agad namang namula ang kanilang mga mukha kasabay ng pagtuturo ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Sa sandaling ang presyo ay nasa kanila, kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban dito. Pumalakpak. Sa wakas, hindi na nakayanan ng isang tao ang panggigipit. Ang kanilang mga tuhod ay napilitang yumuko, at sila ay lumuhad. Pumalakpak. Pumalakpak. Di nagtagal, mas marami ang sumunod. Hindi makayanan ang panggigipit, ang mga miyembro ng konseho ng angkan ng garrison ay sunod-sunod na bumagsak sa kanilang mga tuhod. Ang mga natitira ay buong lakas pa rin na lumalaban sa pressure, ngunit ang hitsura ng kanilang mga mukha ay nagsabi sa iba na ito ay isang masakit na pagsubok. Nararamdaman nila ang unti-unting pagdurog sa kanilang mga katawan, pinipigilan ang kanilang mga organo, at pinipigilan ang kanilang mga ugat. Pumalakpak, pumalakpak, patuloy pa rin ang pagluhod. Isa-isa silang napaluhod. Sa katunayan,
Ang kanilang mga tuhod ay naghuhukay sa lupa. 30, 50, 80. Sa huli, isang dosina na lang ang natitira na nakatayo. Sila ang pinakamalakas. Nakahawak pa rin sila sa matinding pressure. Pumalakpak. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng God Crusher ay sobra-sobra, at patuloy pa rin itong tumataas sa bawat segundong lumilipas. Bumaba pa ang 8. Ngayon, ang natitira na lang ay si Gabriel at ilang iba pa. Nakikisabay pa sila sa kanilang mga depensa. Og. Malapit nang matapos, nagsimula na silang umubo ng dugo dahil nasugatan ang kanilang mga panloob na organo noon. Marami sa mga nakatayo pa rin ang dumaranas ng mga katunayan sa loob. Ang kanilang mga organo ay nilalapi. Pumalakpak. Napaluhod si Uriel. Pumalakpak. Napaluhod si Fanuel. Pumalakpak. Napaluhod si Kashil. Sigaw ni Gabriel habang buong lakas niyang nilalabanan ang pressure. Sa sandaling iyon, nanginig ang Diyos Crusher. Gayunpaman, sa susunod, ang God Crusher ay naglabas ng isang mas malakas na kapangyarihan mula sa lumalaking kaguluhan nito. Pumalakpak. Sa bandang huli, kahit si Gabriel ay hindi na nakayanan ang pressure nang mapaluhod siya. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa lupa. Matapos walisin ang kanyang tingin sa lahat ng taong nakaluhod sa kanyang harapan, ngumiti si Levi. Ngayon ito ay isang mas magandang tanawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2489. Pagsusumit sa walang kanino. Nakakaloka lang ito. Kahit na alam ni na Eustace at Humphrey na ang lahat ng mga elite sa angkan ng garrison ay walang kapares kay Levi, hindi nila akalain na magtatapos ang mga bagay ng ganoon kabilis. Mahina na silang nakahawak sa espada. Paano kaya nila matatalo si Levi? Bukod dito, hindi pa naabot ng espada ang buong kapangyarihan nito. Marahil, mas kaunti lang ang pinakawalan nito sa buong kapangyarihan nito kanina, ngunit natalo na ang bawat miyembro ng sinaunang Garrison clan. Kung hindi man lang nila matatalo ang espada, paano nila matatalo ang may-ari nito? It was just unfeasible. Ang lakas ni Levi ay isang bagay na hindi nila maisip. Gayunpaman, kung kaya niyang kontrolin ang espada. Basag. Nagpadala ng espada ng panibagong alon ng presyo, at sunod-sunod na tunog ng pag-crack ng buto ang gum alloy sa tenga ng lahat. Lalong napiga ang mga organs ni Gabriel. Hindi na ito mga bundok sa kanilang likuran kundi ang buong mundo. Sila ay nasa kanilang mga limitasyon. Kung kukuha pa sila ng pressure, sisabog sila. Bumakas ang takot sa kanilang mga mukha habang ang kawalan ng paniwala sa kanilang mga mata. Oh, aking Diyos, masyado siyang makapangyarihan. Si Levi ang pinakamalakas na taong nakilala nila. Walang sino man ang maihahambing sa kanya. Ngayon, sa wakas ay naniwala sila sa mga salita ni Eustace. Sa wakas ay napagtanto nila na lahat ng sinabi niya ay totoo. Sa katunayan, ang mga salita ni Eustace ay maaaring isang maliit na pahayag. Hindi nila kayang talunin ang espada ni Levi, lalo na si Levi mismo. Hindi katakataka na ang mayabang na si Eustace, na kilala bilang Diyos ng Massacre, ay labis na takot sa kanyang pag-iral. May dahilan sa likod ng kanyang mga takot, at sa wakas ay naiintindihan namin ito pagkatapos na makilala si Levi. Noon lang nila naintindihan kung bakit gusto ni Eustace na sumapi si Levi sa angkan ng garrison anuman ang gastos. Bukod dito, iminungkahi pa ni Eustace na gawing pinuno ng angkan si Levi kung ang ibig sabihin nito ay sasali sa kanila ang huli. Sa wakas, napaamo na rin sila. Walang paraan na hindi sila magpapakumbaba ngayon. Tulad ng mga bata na nagkamali, ang mga matatandang angkan ng garrison ay maamo na lumuhad sa harap ni Levi. Ano naman ngayon? Mataas pa ba ang tingin mo sa sarili mo ngayon? Gusto mo bang kumilos ng mayabang? Tanong ni Levi. Katahimikan. Walang sumagot sa kanya. Lahat sila ay nakayuko habang umiiwas ng tingin sa kanya. Kinakausap kita. Bingi ka ba, o pipi ka? Sigaw ni Levi. Hindi tayo, nauutol nilang sabi. Manam, gusto ko itong bagong tono mo. Ituloy mo yan. Tumanggaw si Levi bilang kasiyahan. Bagamat hindi niya inisip ang isang sesyon ng negosasyon, dapat silang lumuhad kapag nagsasalita sila. Magsalita ka. Naisip mo ba ang aking mga kondisyon? Tanong ni Levi. Anong terms?
Marami ang hindi pa nakakabalik sa kanilang katinoan. Dahil doon, agad na pinaalalahanan sila ni Eustace, kung gusto natin siyang bumalik sa angkan ng garrison, kailangan nating gawin siyang pinuno ng angkan. Noon nila napagtanto ang sinasabi ni Levi. Agad namang namutla si Gabriel at ang ilan pang matatanda. Ang angkan ng garrison ay hindi kailanman pinagbantaan ng sinuman, at hindi rin sila nakaranas ng ganito. Ang mga mula sa sinaunang angkan ng garrison ay palaging napakataas ng tingin sa kanilang sarili, at hindi sila yumukod sa sinuman. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila inisip na hayaan ang isang tulad ni Levi na maging pinuno ng sinaunang angkan ng garrison, dahil ito ay nakakahiya. Gayunpaman, sila ngayon ay nakulong sa ganitong sitwasyon. Mabilis na nakabawi si Gabriel, ang pinuno ng angkan niya, at sinabing, Levi, hindi pa tayo nakakapagdesisyon tungkol dito. Ito ay isang mahalagang bagay, pagkatapos ng lahat, at kailangan nating pag-usapan ito. Hindi natin pwedeng hayaan na isang tao lang ang magdesisyon para sa ating lahat. Pumayag naman agad si Phanuel, tama. Kailangan nating sumang-ayon ang lahat bago gumawa ng ating desisyon. Kapag nakauwi na tayo at tapos na sa talakayan, babalik tayo na may dalang sagot. Nakangiti si Levi habang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, sumilay ang lungkot sa kanyang mukha, at umungol siya, kung hindi ka pa nakakapag-conclude, bakit ka nandito? Kung hindi kayo makakaisip ng perpektong dahilan, wala sa inyo ang aalis sa lugar na ito ngayon. Ang biglang pagsabog ni Levi ay natakot sa iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2490. Pagkuhasa ang sinaunang garrison clan. Basang-basa sila sa pawis, at halos hindi na sila makahinga. Sa simula, wala silang planong makipag-ayos kay Levi dahil gusto nilang ibagsak siya sa pamamagitan ng puwersa. Nandito tayo para makipag-ayos. Basta babalik ka sa sinaunang angkan ng garrison, hahayaan mong mamahala sa angkan. Yes, I think that's the best option, biglang sabi ni Gabriel. Mabilis na sumingit si Phanuel. Tama siya. Ang pinuno ng angkan ay dapat ang pinakamakapangyarihang tao. Isa pa, bata ka pa. Sigurado ako na mayroon ka pa ring napakaraming naka-unlock na potensyal. Kung ikaw ang namamahala sa angkan ng garrison, hindi lamang ikaw ang mangibabaw sa lahat ng bagay ngayon, ngunit sa susunod din. Oo, sumasang-ayon din ako na si Levi ang magiging pinuno ng sinaunang angkan ng garrison, sabi ni Kashil. Tumanggaw si Uriel. Wala akong laban dito. Sumasang-ayon din kami, mabilis na dagdag ni Eustace at Humphrey. Ako rin. Ganoon din dito. Pareho. Isa-isa silang sumang-ayon dito. Ano man ang lahat, walang nang-ahas na hindi sumang-ayon sa sandaling iyon. Kung kalakas si Levi, sino ang mangangahas na magkaroon ng ibang gaanong boses? Hindi lang siya malakas, bata pa siya. Siya ay magiging mas mahusay na pagpipilian kaysa kay Gabriel bilang pinuno ng angkan. Dahil pumayag na kayong lahat, malulungkot kong tatanggapin iyon. Mula ngayon, ako ang pinuno ng sinaunang angkan ng garrison. Ang lahat ng miyembro ng sinaunang garrison clan, pati na rin ang garrison clan, ay kailangang makinig sa aking mga salita, sabi ni Levi. Mabuhay ang patriarch! Mabuhay ang patriarch! Ang lahat ay nagsimulang magpatirapat kay Levi. Baka hindi mo alam ang style ko. Sa lahat ng mga organisasyong aking sinasalihan, ako ang laging nauuwi bilang taong namamahala. Ang isang magandang halimbawa ay ang sagradong organisasyon. Simula pa lang ay sinisikap na nila akong sumama sa kanila. Ngayon, Dark Emperor na rin ako at Maya Industries. Gusto nilang makipagtulungan sa akin, at kung sinubukan nilang kontrolin at patayin ako. However, Maya Industries is now mine, nakangising sabi ni Levi sa kanila. Napabuntong hininga ang lahat, alam ng mga garrison ang tungkol sa Sacred Organization at Maya Industries. Ang dalawang iyon ay ang dalawang makapangyarihang puwersa na kanilang pinag-iingat maliban sa The Cardinal Hall. Simple lang ang gustong sabihin sa kanila ni Levi, gusto niyang malaman na hindi sila unang sumang-ayon sa mga tuntunin niya. Nasaan ang token para sa sinaunang pinuno ng angkan ng garrison? Ibigay ang lahat ng iyong mga sikretong bagay, kabilang ang iyong mga technique book at potion. Si Levi ay magiging isang tunay na pinuno ng angkan sa halip na magkaroon lamang ng titulo. Habang nagsasalita siya, inilayo niya si God Crusher.
Sa isang iglap, naalis ang pressure na pumipigil sa lahat. Hindi nagtagal ay tumayo na sila. Humakbang pa si Gabriel at iniabot ang isang nephrite seal kay Levi. Sir, ito si Heiji Seal ng sinaunang angkan ng garrison. Magagamit mo ito para magbigay ng mga order sa alinmang garrison, at magagamit ito para ma-authenticate ang iyong status bilang pinuno ng sinaunang garrison clan. Bago magretiro ang pinuno ng angkan sa kanilang posisyon, ilalagay nila rito ang kalahati ng kanilang kapangyarihan. Ang Heiji Seal ay maaari ding gamitin bilang isang makapangyarihang banal na kasangkapan na isa sa uri nito, paliwanag ni Gabriel. Napangiti si Levi habang nakapulupot ang mga daliri kay Heiji Seal. Isa sa uri nito. Ang Heiji Seal ay parang ang kristal na kapangyarihan ng Diyos na nasa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Heiji Seal ay namutla kumpara sa isang bahagi ng crystallized na kapangyarihan. Masyado lang itong mahina. Hindi makapaniwala si Levi na nasa loob nito ang kalahati ng kapangyarihan ng mga nakaraang pinuno ng angkan. Ang kailangan lang niya ay isang marahan na pisil, at maaari niya itong sirain. Hindi maaaring maging trumpo card ng garrison clan si Heiji Seal. Sa karamihan, maaari lamang itong kumatawan sa kanyang katayuan. Pagkatapos ay sinabi ni Gabriel at ng iba pa kay Levi ang tungkol sa iba pang mga gawain ng angkan ng garrison bago ibigay sa kanya ang mga libro ng pamamaraan. Bagamat hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Levi, alam na hindi niya talaga gagamitin ang mga technique books. Makalipas ang isang oras, halos naiintindihan ni Levi ang kasalukuyang sitwasyon sa sinaunang angkan ni Garrison. Malakas ang sinaunang angkan, at tiyak na magiging malaking tulong ito kay Levi sa darating. Sir, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Gabriel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2491. Prinsesa ng angkan ng garrison. May gusto akong ipaalam sa iyo, hindi na kailangang sabihin sa iba ang tungkol sa katayuan ko bilang pinuno ng angkan. Sa ganoong paraan, ang aking bagong katayuan ay hindi makagambala sa aking mga plano, at magagawa nating mabiga ang ating mga kaaway, sabi ni Levi sa kanila. Dahil hindi pa niya nauunawaan ang mga detalye ng kanyang mga kaaway, maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon sa pamamagitan ng dahan-daang pag-iipon ng mga sumusunod na kailangan niya. Kaya naman, hindi niya maipahayag sa iba na siya ang pinuno ng angkan ng garrison kung sakaling mahuli ito ng kaaway at gumawa ng plano kung saan siya ang target. Naiintindihan. Lahat ay tame time na tumango. Bumalik ka muna. Kapag libre ako, bibisitahin ko ang sinaunang garrison clan, kasama si Forlivia, sabi ni Levi. Tumango naman si Gabriel at ang iba pa. Naiintindihan. Tanghali, isinantabi na nilang lahat ang kanilang sama ng loob kay Levi at nagsimulang magpantasya tungkol sa kanilang magandang kinabukasan. Kasama ang makapangyarihang Levi at ang likas na matalinong Forlivia, halos imposible para sa angkan ng garrison na hindi tumaas sa mataas na taas. Nang makaalis na ang lahat, bumalik si Zoe at ang iba pa. Paano napunta ang usapan? Tanong niya. Oo, sumali na ako sa sinaunang angkan ng garrison, at gayon din si Evie, sagot ni Levi. Iyan ay hindi ka panipaniwala, sigurado akong mas kaunti ang laban natin sa hinaharap. At least, hindi ka natatanggihan ni na Donald at Tyrone. Sa katunayan, maaari pa naming sabihin na magkakaroon ka ng garrison clan na sumusuporta sa iyo sa hinaharap. Napasimangot si Zoe. Sa wakas, nalutas na ang problemang nagbibigay sa kanya ng pananakit ng ulo. Malungkot ding sinabi ni Asher Dragon at ng iba pa, nako, hindi talaga mahulaan ang buhay. May isang pagkakataon na personal na ipinadala ni Boss ang pamilyang garrison sa Oakland City sa impyerno, ngunit makalipas ang ilang taon, sumali siya sa angkan ng garrison. Ngayon, si Boss ay mayroong garrison clan na sumusuporta sa kanya. Kaya naman walang nananatiling pareho. Kailangan nating maging flexible para makamit ang magagandang bagay sa buhay. Akala nila ay sumuko na si Levi sa mga dati niyang kalaban. Ito ay isang nakakahiyang sandali para sa isang taong matigas ang ulo tulad ni Levi. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na sabihin ito ng direkta, kaya nagkomento lamang sila kung gaano kahusay ang gumagawa ng umangkop. Sa totoo lang, iniisip nilang lahat kung gaano kaiya ang kanyang mga ginawa.
Iniisip nila na mas pinili niya ang kamatayan kaysa pagyuko sa angkan ng Garrison. Kung hindi siya natatakot sa kamatayan, bakit siya matatakot sa angkan ng Garrison? Lahat sila ay handang mamatay, ngunit si Levi ay yumukod sa kanyang mga kaaway. Hindi siya ang taong dati nilang nakilala. Dahil ba sa ayaw niyang magdusa ang kanyang asawa at mamatay ang kanyang mga kaibigan. Napabuntong hininga sila habang sinisimulan ang pananabik kay Levi ng nakaraan. Siya ay isang taong may maluwalhating tagumpay. Noon, kung pipilitin siya ng pamilyang Garrison sa ganitong paraan, maglulunsad siya ng pag-atake sa kanila. Gayunpaman, siya ay tahimik na nagpapasakop at sumasali sa kanila ngayon. Isa pang buntong hininga ang kumawala sa kanilang mga labi. Nagbago na ang mga panahon. Nagbago na rin ang mga tao. Wala na ang kanyang mga pangil. Ang pagsali ni Levi sa angkan ni Garrison ay isang bagay na hindi nila akalain na mangyayari. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na si Levi ay hindi sumali sa angkan ngunit siya ay pumalit sa angkan sa halip. Pero ngumiti lang si Levi. Mula ngayon, si Evie ang magiging munting prinsesa ng angkan ng Garrison. Siyempre, isa siyang prinsesa saan man siya magpunta. She's a talented girl, after all, agad na sagot ni Zoe. Siya, masyadong, ay hindi alam kung ano ang kanyang tunay na ibig sabihin. Si Levi ay nagsasalita tungkol sa kung paano si Evie ay ang prinsesa dahil siya ang pinuno ng angkan. Nga pala, alam ba ni na Donald at Tyrone na sumali ka sa angkan ng Garrison? Tanong ni Zoe na biglang naalala ang bagay na iyon. Ang angkan ng Garrison ay pinupuntirya lamang si Levi dahil kay Donald at sa kanilang iba pa. Sa kabilang banda, ang sinaunang angkan ni Garrison ay hindi sana abala sa kanilang sarili kay Levi dahil sa kung gaano sila ka-arrogant. Iisipin nilang sayang lang ang oras nila sa pakikitungo kay Levi. Dahil dito, naganap ang harapin sina Donald at Tyrone upang malutas ang kasalukuyang krisis. Si Donald at Tyrone, I think nagpapagaling pa sila sa mga sugat nila. Hindi ako sigurado, sagot ni Levi. Kung gayon, sumama ka sa akin sa Oakland City kaagad, hinimok ni Zoe. Ha, para saan? Natarante si Levi sa biglaang hiling niya. Ganon din ang naramdaman ng iba. Siyempre, ito ay para sabihin sa pamilyang Garrison sa Oakland City na sumali ka sa angkan ng Garrison. Sa ganoong paraan, hindi ka na nila binubuli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2472. Isang ama na ginagamit ang kanyang anak na babae. Talagang inaasahan ni Zoe na ipaalam sa lahat ang tungkol sa pagsali ni Levi sa angkan ng Garrison, lalo na si Donald at ang kanyang mga tauhan. Oo, tama si Zoe. Kailangan nating ipaalam sa kanila na si Boss ay miyembro na ng Garrison clan. Kung ganoon, kailangan lang nating protektahan si Boss gamit ang pangalan ng Garrison clan. Habang nilalamon ni Levi ang kanyang pagmamataas at sumali sa angkan ng Garrison, wala sila sa posisyon na magsabi ng marami. Sige, kung ganoon, punta tayo sa Oakland City. Pumayag naman si Levi dahil ayaw na niyang guluhin pa siya ni Donald. Mas magiging madali ang mga bagay kung sasabihin lang niya sa kanila na sumali siya sa angkan ng Garrison. Sa pamamagitan nito, nagsimula silang lahat sa paglalakbay sa Oakland City. Kababalik lang ni Donald at ang iba at laking gulat nila nang makitang naroon si Gabriel kasama ang lahat ng miyembro ng council. Anong nangyari habang wala kaming malay? Ang patriarka ng angkan ng Garrison at lahat ng miyembro ng konseho nito ay nagtitipon dito. Ano ang nangyayari? Tanong ni Donald na tuluyang nakatayo salamat sa paggagamot ni Eustace. Huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat marinig. Naiinip na sabi ni Eustace. Natahimik ang iba habang inaalala ang mga bilin ni Levi. Magtipon kayo, lahat, may i-announce ako. Sigaw ni Levi nang magpakita kasama si Zoe at iba pa maya-maya. Napatulala ang lahat. Ano, si Levi ba ay napakatapang na ihatid ang kanyang sarili sa atin ng ganito? Si Eustace ay sapat na matalino upang dalhin ang lahat sa kanyang lugar sa sandaling makita niya si Levi. Siguradong uutusan kami ni Levi na pumunta kung gusto niya kami dito. Ang katotohanan na siya ay hindi ginagawa ito ay pinapatakbo na ito ay walang kinalaman sa atin. Nakita mo, wala lang karapatan si Levi na makipagkita sa mga miyembro ng konseho ng Garrison clan. Nakangiting sabi ni Donald nang makitang paalis na sila.
Pagkatapos ay lumingon siya kay Levi at nagtanong, "Bakit ka nandito, Levi?" Lahat sa pamilya Garrison ay maingat na tumingin kay Levi nang marinig iyon. "Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi kami narito para lumaban, kaya't mangyaring ibaba ang iyong mga armas. Pumunta kami dito dahil may announcement kami." Pagkatapos ay hinintay ni Zoe na iligpit ng lahat ang kanilang mga sandata bago nagpatuloy, sumali sina Levi at Evie sa angkan ng Garrison. "Sana ay magkakasundo kayong lahat at mag-ingat kayo mula rito." Natigilan ang lahat sa narinig. "Ano? Sumali si Levi sa angkan ng Garrison? Kailan pa? Bakit hindi natin narinig ang tungkol dyan? Imposible yan. Wala sa amin ang nakarinig tungkol dito. Levi, anong karapatan mong sumali sa clan? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na sumali sa clan?" Tanong ni Tyrone. Lumapit ang isang lalaki para maghatid ng mensahe sa ngalan ni Eustace. Inaprubahan ito ng mga miyembro ng konseho. Sila ang nagpapasok kay Levi sa angkan ng Garrison. "Ano? Ginawa ng sinaunang angkan ng Garrison?" Tumahimik ang lahat pagkatapos noon, pati sina Tyrone at Donald. Bakit nila hahayaan ang isang karumal-dumal na kriminal na tulad ni Levi na sumali sa angkan ng Garrison? "Alam ko. Dapat ay nagpaplano silang i-recruit ang kanyang anak na babae at pinapasok lamang si Levi bilang karagdagang bonus." Bulalas ni Donald. "Oo, tama ka. Plano ni Evie na manatili sa The Cardinal Hall, na magpapahirap sa mga elder na ibalik siya, dahil wala nang ibang pagpipilian, dinala nila siya sa clan sa halagang papasok si Levi at patawarin siya sa kanyang mga nagawang krimen. Para sa mga matatanda, hindi ito binibilang bilang isang maliit na halaga na babayaran." Sinabi ni Tyrone ang kanyang pagsusuri. Natuwa si Donald. "Ginagamit ang anak mo para resolbahin ang alitan mo sa amin, ha? Siguradong matalino ka, Levi." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2473. Technique Bookstash. Maraming tao sa The Cardinal Hall ang tumatawag sa iyo ng baby-making machine, Levi. Mukhang ganoon talaga. Ginamit mo ang iyong anak na babae upang lutisin ang mga alitan sa pagitan natin at sumali sa angkan ng Garrison tulad ng dati mong gusto. Nakikita ko ngayon kung gaano katuso, Levi. Naghintay ka hanggang sa lahat ng matatanda ng Garrison clan ay narito bago humiling na sumali dahil alam mong mas may karapatan sila at maaari mong pagbigyan ang iyong kahilingan. Ang lahat ng miyembro ng angkan ng Garrison, kabilang sina Zoe at Asher Dragon, ay lubos na naniniwala na si Levi ay nakasali lamang sa angkan dahil ginamit niya si Evie bilang bargaining chip. Magiging miyembro ng clan si Evie kung sasali siya, kaya walang dahilan ang mga matatanda para masagot ang kanyang mga kahilingan. Pinandilatan ni Donald si Levi habang nagtatanong, "Aminin mo, Levi. Matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito, hindi ba? Kung tutuusin, isang malaking karangalan ang magiging bahagi ng sinaunang angkan ng Garrison. Ang pagsali sa clan para hindi ka namin masaktan ay talagang matalinong hakbang, bibigyan kita niyan. Mas mabuting ipagdasal mo na huwag mong labagin ang alinman sa mga alituntunin nito o maaari ka pa naming parusahan. Labagin ang mga patakaran. Wala akong maisip na maglalakas loob na susundan ako kahit nasirain ko ang angkan. Ano ba, kahit si Gabriel ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang bagay tungkol dito." Napatawa na lang si Levi sa naisip na iyon. Ang pagsali sa angkan ng Garrison ay nagiging bahagi ka ng bloodline nito, Levi. Bilang iyong ama, ang dugo ko ay dumadaloy sa iyong mga ugat sa gusto mo man o hindi. Kung gusto mong kilalanin kita bilang anak ko, then get. Lumuhad ka at tawagin mo ako ng naaayon. Sabi ni Tyrone. Tumango rin si Kenny, "Oo, tama. Nakaugalian para sa iyo na makipag-usap sa iyong mga nakatatanda sa iyong pagbabalik sa pamilya. Kailangan mo akong tawaging lolo." Eksakto. Ang Garrison clan ay ang pinakamakapangyarihang isa na umiiral, kaya dapat kang dumaan sa seremonya ng pagsisimula at makuha ang pagkilala ng lahat ng iyong mga nakatatanda upang tunay na maging isang Garrison. Hindi nararapat na kilalanin ka ng mga matatanda dahil hindi ka karapat-dapat sa gayong pagtrato, kaya sa halip ay gagawin namin ito. Dahil ako ang pinakabata dito, gagawin ko ang mga parangal at mag-host ng seremonya ng pagsisimula. Dagdag ni Donald. Mabilis namang sumang-ayon si Tyrone sa kanyang mungkahi. "Okay, sure.
Maaari kang mag-host ng seremonya at pumili ng siyam na matatandang lumahok dito. Pagkatapos ay ihahain sila ni Levi ng tsaa sa kanyang mga tuhod at hahaharapin sila ng naaayon. Pagkatapos lamang nilang kilalanin siya ay maituturing siyang miyembro ng angkan. Isagawa ba natin ang seremonya ng pagsisimula bukas ng umaga? Tumanggo si Donald. Oo, ayos lang. Bukas ng umaga, kung ganoon. He then flashed Levi a smile as he said, "So what if you manage to join the clan, Levi? Senior mo ako, kaya kailangan mo pa akong tawaging sir. Halika, pakinggan natin." Lumapit pa si Donald kay Levi para kutsain pa siya. "Huwag mo akong sampilan, Donald. Baka nakaligtas ka sa isang sampal mula sa kanya na may matinding pinsala, ngunit isang sampal mula sa akin ay tiyak na papatay sa iyo." Malamig na sabi ni Levi. Alam ni Donald na pinag-uusapan ni Levi ang tungkol sa pagsampal sa kanya ni Eustace, at agad itong nagalit. "Hindi ito magtatapos hanggat hindi mo ako tinatawag na sir. Oo, kailangan mong gawin iyon o hindi tayo tutuloy sa seremonya ng pagsisimula. Hindi ka namin kikilalanan bilang isang garrison." Lahat ay nagsisigawan, ganap na walang kamalay-malay na si Levi ay nawawalan na ng galit at malapit ng sampelan sila ng impyerno. Alam na alam ni Zoe ang mangyayari kung papakawalan ni Levi ang sampal na iyon, kaya mabilis itong pinigilan at kinaladkad sa isang tabi. Patter. Ang mga sinaunang manual na nasa kanya ni Levi ay nahulog sa sahig sa panahon ng pakikibaka, at lahat ay nagtipon upang tingnan. Yumuko si Donald upang kunin ang isa ng likas. Ito ang aklat ng pamamaraan ng Garrison Clan. Ito rin. At ang isang ito. Hahaha, hindi ako makapaniwala. Levi, itinago mo talaga ang mga libro ng teknik ng clan natin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2474. Sa aking awa, humagalpak ng tawa si Donald na para bang nahanap na niya ang mga bagay na kailangan niya para ipahiya si Levi sa harap ng iba. Siya ay medyo visionary na tao. Pupunta pala siya pagkatapos ng teknik ng Garrison Clan. Bukod sa ipinagpalit ang kanyang anak na babae para sa karapatang sumali sa clan, nakuha niya ang kanyang mga kamay sa pamamaraan ng clan. Natagpuan ng mga miyembro ng angkan ng Garrison si Levi na isang kasuklam-suklam na tao nang mabalitaan nilang ipinagpalit niya ang kanyang anak na babae para sa kanyang pansariling pakinabang. Hindi karapat-dapat ang isang walang hiyang lalaking tulad mo na itinuring ang iyong sarili bilang ama ng iba. Napakamalas ng anak mo sa iyo. Lumingon si Zoe at hindi makapaniwalang tumingin kay Levi dahil minsan ay naisip niyang sumuko na ang lalaking pinakamamahal niya sa mga mapang-akit na alok ng angkan ng Garrison. Ito ay naging hindi kailanman nangyari. Sa halip, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang masulit ang pinakamasamang sitwasyon. Kahit na ginamit niya ang Forlivia upang makuha ang kanyang mga kamay sa pamamaraan ng paggamit ng Garrison, isa lamang ito sa kanyang maraming pagtatangka upang matiyak ay kapantay ng iba. Sinabi ni Zoe, "No wonder you're not against the idea of joining the clan. Sumusunod ka pala sa mga teknik ng clan." Nakangiting dagdag ni Donald, "Hindi lang yan. Naamoy ko ang kakaibang amoy ng mahiwagang gamot na ginawa ng sinaunang angkan ng Garrison." Nakahanap pa si Zoe ng ilang bote ng mahiwagang gamot mula kay Levi. Isang simoy ng samat-sari ang kailangan para mangyari ang kalagayan ng isang tao. Ha, siguradong sinulit mo ang halaga ng iyong anak, ha? Hindi ako makapaniwala na napakaraming mahiwagang gamot ang dala mo. Paano iyon naiiba sa pagbebenta sa kanya? Magagalit siya kung alam niya ang mga bagay na pinagkakaabalahan mo. Naiinis na tumingin sa kanya ang mga nasa paligid niya. Mukhang napakahusay, ngunit naisip nila na ito ay sobra. Pagkatapos ng lahat, iyon ay gagawing hindi gaanong naiiba ang Forlivia sa isang kalakal. Nagalit din si Zoe. Gayunpaman, wala siya sa posisyon na kunin siya dahil pinilit niyang isama siya sa angkan ng Garrison. Sige, kakalimutan na lang natin. Kailangan mo nang itigil ang panliligaw sa kanya dahil isa na siya sa atin simula ngayon. Iginiit ni Zoe sa pagtatangkang ayusin ang hidwaan sa ngalan ni Levi. Ano ang ibig mong sabihin na isa siya sa atin kapag hindi pa tayo tapos sa seremonya? Tama siya. Wala siyang karapatang ituring ang kanyang sarili na isa sa atin hanggang matapos ang seremonya. Naghiyawan ang mga nasa paligid nila para ipahayag ang kanilang pagsang-ayon.
Paniniguro ni Zoe sa kanila, siguradong magpapakita kami sa seremonya bukas. Isasama ko rin ang anak natin para sa seremonya. Yung batang babae, napakagandang ideya. Sumang-ayon si Donald nang hindi nag-iisip. Tinulak ni Zoe si Levi at hinimok, bilisan mo at makipaglaro ka sa akin. Akala ng lalaking katabi niya ang mga nakapaligid sa kanila ay isang grupo ng mga hanggal na hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Kung hindi sila titigil sa pagtutulak sa kanilang kapalaran, itataboy ko sila sa angkan ng garrison dahil ako ang namamahala sa angkan ng sinaunang garrison. Natakot si Asher Dragon at iba pa niyang partido sa mga bagay na naghihintay sa kanila. Hinimok niya, "Boss, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at sabihin sa kanila na darating ka. Ito ay walang iba kumpara sa mga kahihiyang idinulot ng ating mga kalaban sa iyo ilang taon na ang nakakaraan. Wala kang mawawala dahil nawala ang lahat sa araw na pumayag kang sumali sa kanila. Hindi na mahalaga kung gagawin mo ulit." Noon ay napag-isip-isip ni Levi na ang kanyang mga pinagkakatiwalaang katulong ay kapareho ng ideya ng mga kumukuha sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Sige, pupunta rin ako." Walang nakakaalam na si Levi ang magiging superior sa iba sa seremonya. Kabalintunaan, ang mayabang na si Donald ang kailangang humingi ng awa kay Levi. "Ha, dahil sa tingin mo ito ay isang seremonya upang kilalanin ako bilang isang miyembro ng angkan, gagawin ko itong isang bagay na kawili-wili. Sa loob ng isang araw, hindi ka miyembro ng clan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2475. Ipakita sa akin ang ilang paggalang. Sige, itutuloy natin ang paghahanda ng seremonya. Lumingon si Donald sabay turo sa iba na maghanda. Kailangan mong itigil ang pagiging busog sa sarili mo. Maghihintay ako hanggang sa yumoko ka sa harapan ko. Si Eustace pala at ang mga matatanda, medyo malayo sa karamihan, ay alam din ang mga nangyayari. Di nagtagal pagkatapos ng sesyon, sinaway ni Zoe si Levi, "Kailangan mong itago ang iyong galit sa iyong sarili sa kabila ng mga sama ng loob na hinahawakan mo laban sa kanila. Imposibleng salungatin mo sila mula pa noong araw na sumumpa ka ng katapatan sa angkan ng garrison. Kalimutan mo na lang ang lahat hanggang sa maging pare-pareho ka sa kanila in terms of strength." Idinagdag ng iba pa sa party sa walang kabuluhang tono, "Dahil napagpasyahan mong sumali sa clan, itigil na lang ang pagsubok sa anumang padalos-dalos." Natarante si Levi dahil hindi sila tumitigil sa pangungulit sa kanya kapag siya na ang namamahala sa clan. "Kamusta? I'm not trying to join the clan when I'm the freaking person in charge of the clan. Sila ang kailangang magpakita ng respeto sa akin." Nakipag-ugnayan si Zoe kay Forlivia at dinala siya sa bahay mula sa The Cardinal Hall sa gabi upang ihanda ang lahat para sa seremonya. Nang magising si Zoe mula sa kanyang pagtulog sa umaga, iminungkahi niya, "Dahil hindi tayo miyembro ng angkan ng garrison, sa tingin ko ay oras na para umalis tayo." Di nagtagal pagkatapos niyang malanawan ang sarili, umalis siya kasama ang iba dahil natatakot siyang mapahiya ang lalaking pinakamamahal niya kapag nandyan sila. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang lumuhad sa harap ng kanyang kalaban sa loob ng ilang oras. Sigurado siyang hindi niya gugustuhing masaksihan ng iba roon ang gayong nakakahiyang eksena. Natarante si Donald sa pag-alis ng malalapit na kakilala ni Levi nang maisip niyang isa itong magandang pagkakataon para ipahiya si Levi sa harap nila. Sa kanyang pagtataka, gumawa sila ng isang bagay at nabigyang katwiran ang kanilang pag-alis sa huling minuto. Wala na siyang maisip na iba para pigilan sila. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Donald sa pag-iisip na lumuhad si Levi sa harap niya, na hinarap siya sa magalang na paraan. Kung tutuusin, noon pa man ay kilala si Levi bilang isang mayabang na tao. Naisip niya na isang bagay na karapat-dapat ipagmalaki sa harap ng iba kung luluhod si Levi sa harap niya. Ang seremonya ay gaganapin sa Ancestral Shrine ng Garrison Clan sa Oakland City. May kabuuang 9 na upuan ang magagamit para sa mga pinuno ng pamilya. Ang nasa gitna ay para kay Donald dahil siya ang may pinakamataas na katayuan. Pagkatapos, si Tyrone at ang iba pa. Kailangang yumoko si Levi sa kanilang lahat. Hindi nagtagal, nagtipon ang mga miyembro ng angkan. Si Donald ay nanatiling nakatayo sa pasukan sa halip na sumama sa iba sa bulwagan. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa paligid. Nasaan si Levi? Bakit wala pa siyang nakikita?
Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nagpakita si Levi kasama si Forlivius sa tabi niya. Nagdala siya ng makakain dahil hindi pa siya nag-aalmusal. Para bang wala siyang pakialam sa seremonya. Napasigaw si Donald nang makita niya si Levi, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na late ka ng 20 minuto? Sinusubukan mo bang hamanin ang pangangasiwa ng angkan? Kung ganoon ang kaso, lumayas ka na lang sa aming mga pasyalan. Hindi kailangan ng klan ng taong kasing yabang mo. Napalingon ang mga miyembro sa hall at naiinis na tumingin kay Levi dahil magkaparehas sila ng ideya ni Donald. Hindi siya dapat malate sa ganoong mahalagang seremonya. Walang kikilalanan natin siya dahil sinusubukan niyang hamanin ang paghawak ng angkan. Naisip nila na kailangang makabuo ng isang bagay na turuan si Levi ng isang leksyon na kumilos. Kung hindi, hindi sila seseryosohin ni Levi. Nang uuyam na tanong ni Levi bilang ganti, anong problema? Hindi naman big deal sa sleeping in, di ba? How dare you make it sound na parang hindi big deal? Isa kang kahihiyan sa pamilya. Huwag mong sabihing anak ko sa harap ng iba. Inihayag ni Tyrone sa tuktok ng kanyang mga baga. Hindi pinansin ni Levi si Donald at nagmarcha papasok sa ancestral shrine, umupo sa tabi ng mga pinuno ng clan na naka-cross legs. Sinulyapan niya ang mga nasa harapan niya at nagtanong, magsisimula na ba tayo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2496. Lumuhad ka. Ano ang nagpapatagal sa inyong lahat? Bilisan mo at ituloy mo. Nataranta ang mga nasa hall nang umupo si Levi sa upuan ni Donald. Napatingin sila kay Levi na hindi makapaniwala. Katulad nito, nanatiling nakatayo si Donald sa pasukan ng ancestral shrine dahil hindi niya moari ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Levi na hamanin siya. Ano ang nangyayari? Bakit siya umupo sa nakakatakot kong upuan? Nang sumulyap si Levi sa mga nakapaligid sa kanya at alam niyang nasa estado pa rin sila ng pagkataranta, inulit niya ang kanyang sarili, hello. Tumigil ka sa pagtayo at lumuhad ka. Agad na bumalik sila sa katinoan, sinimulan nilang pagsabihan si Levi. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo kapag hindi mo ito upuan? Siguro nasisiraan ka na ng bait. Itigil ang paghamon sa pagkumpleto ng angkan sa pamamagitan ng pagsubok sa anumang bagay na walang ingat. May mali ba sa utak mo? How dare you get full of yourself in front of the leaders of the clan? Ikaw ang kailangang lumuhad sa halip na kami. Ang mga nasa bulwagan ay nagpahayag ng kanilang layunin na paalisin si Levi dahil walang sino man ang nagudyok sa kanila sa buong taon. Huminga ng malalim si Donald at nagbabala, kailan ka matututong magbasa ng kwarto? Ikaw ang nangyari ng pabor sa amin. Umalis ka nga sa upuan ko at lumuhad ka sa harap ko. Patawarin kita sa sandaling humingi ka ng awa. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan ng iyong kamangmangan. Lumuhad ka, Levi. Bilisan mo. Ano ang pinagtatagal mo? Out of the blue, tumawa si Levi at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Nandito talaga ako para sa seremonya ng pagpapatalsik ng kanilang miyembro ng angkan. Lalong nataranta ang mga nasa bulwagan, kasama ang batang babae sa tabi niya, dahil hindi nila maisip ang mga bagay na dinala niya. Pagkatapos ay idinagdag si Levi na may masamang ngiti, narito ako para sa seremonya ng pagpapatalsik sa mga lumalabag sa utos ng sinaunang angkan ng garrison. Anong ibig mong sabihin na may mapapaalis sa clan? Ulit ni Donald pagkatapos ni Levi. Ibig sabihin may isang taong nasa malaking problema. Sino pa ba ito bukod sa iyo? Imbes na sagutin ang tanong ni Donald ay nanatiling tahimik si Levi na may masasamang ngiti na para bang may iba siyang iniisip para sa mga nasa bulwagan. Dahil hindi na makayanan ni Levi na pag-alitan sila, sumigaw si Donald, umalis ka na sa upuan ko. Nang malapit nang maabot ni Donald si Levi, nagulat ang boses ng isa pang lalaki sa mga nasa bulwagan. Lumuhad ka kaagad, Donald. Bam! Habang umaalingaw-ngaw ang dumadagandong na boses ng nakakatakot na figure sa bulwagan, lumuhad si Donald ng walang pagdadalawang isip dahil hindi man lang niya napigilan ang sarili sa nakakatakot na aura. Isa pa, alam niyang nakarating si Gabriel sa ancestral shrine dahil sa kakaibang boses ng lalaki. Di nagtagal matapos pigilan ni Gabriel si Donald, itinuro niya, Kenny, Tyrone, lumuhad ka rin.
Hindi makayanan ang nagbabantang presensya ni Gabriel, ang mga nasa bulwagan ay lumuhad gaya ng itinuro na nakakunot ang mga mukha sa takot. Ito ay pareho para sa mga miyembro sa labas ng Ancestral Shrine. Nanatiling nakatayo si Forlivius sa tabi ng nakaupong si Levi habang ang iba sa loob at labas ng hall ay matagal nang nakaluhod. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba ito ang seremonya ng pagkilala kay Levi bilang miyembro ng angkan? Bakit kami ang lumuhad imbes na si Levi? Habang patuloy na lumalapit ang mga yabag mula sa malayo, sa wakas ay nakarating si Gabriel at ang iba pang matatanda sa eksena. Bukod kay Levi, ang mga natitira sa bulwagan ay nakadikit sa mga matatanda na may nalilitong tingin. Katulad nito, narinig ni Zoe at ng iba pang kasamahan ang kaguluhang dulot ni Gabriel. Bulong ni Asher Dragon sa sarili, magiging maayos din siya, di ba? Talagang lampasan ni boss, di ba? Hindi. Kailangan nating bumalik sa kanya at suriin siya. Kung may mali, isama na lang natin siya. Si Zoe at ang iba pang kasamahan niya ay sumugod sa direksyon ng Ancestral Hall nang walang pagdadalawang isip. Napahinto sila nang malapit na sila sa bulwagan. Nang masulyapan nila ang lahat na nakaluhod sa harap ng bulwagan, akala nila ay may nakita na silang mga bagay-bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2477. Ikaw ay walang tao. Bakit lumuhad ang mga miyembro ng angkan ng garrison mula sa Oakland City? Ano nga ba ang ginagawa nila? Sa ibabaw ng mga nasa labas ng bulwagan, ang mga nasa loob ng bulwagan ay ganoon din ang ginagawa. May nagtanong, kasalukuyan ba silang nasa sesyon ng pagsamba o ano? Sumigaw si Floyd, nakita niyo na ba ang nasa loob ng bulwagan? Nang marinig ni Zoe ang tanong ni Floyd, lumingon siya at nasulyapan ang kanyang asawa na nakaupo sa gitna ng hall kasama ang kanilang anak na babae na nakatayo sa tabi nito. Mukhang naliligaw na ang kaawa-awa kong si Evie. Hindi mo ari ng nalilitong babae ang dahilan kung bakit tila humihingi ng awa ang iba. Ano ang mali sa mayabang na grupong ito? Bakit sila lumuhad sa harap ni Levi? Maaari bang sabihin sa akin ng isang tao ang mga bagay na kanilang pinagkakaabalahan? Walang saysay kapag ang karamihan sa kanila ay mas mataas kay Levi sa mga tuntunin ng katayuan. Nandyan din ang kanyang nakakatakot na ama sa gitna ng marami. Ilang sandali pa, sa wakas ay sumama na sa kanila si Gabriel sa bulwagan. Nang mapansin ni Zoe at ng mga nakapaligid sa kanya ang kanyang presensya, lumuhad sila sa katulad na paraan sa takot na masaktan ang mga nasa kapangyarihan. Ito ba ang mga matatanda ng sinaunang angkan ng garrison? Ito ang unang pagkakataon na higit sa isang figure na kapantay ng Diyos ng massacre sa mga tuntunin ng lakas ay ipinakita sa eksena. Upang maging tumpak, maaaring hindi masyadong hamon para sa kanila na kunin ang mga may pangalang nakalista sa Divine Leaderboard. Tila isang suntok o isang sipa lang mula sa mga matatanda ang kailangan para durugan ang mga may pangalang nakalista sa Divine Leaderboard. Sinabi ni Asher Dragon, ang mga matatanda siguro ang dahilan kung bakit sila kasalukuyang nakaluhod. Tumanggaw naman ang iba bilang ganti dahil wala na silang maisip na iba para bigyang katwiran ang dahilan kung bakit hindi tumitigil ang mga miyembro ng angkan ng garrison sa pagluhod sa harap ni Levi. Si Eustace, wala pa rin, ay nagtanong sa itaas ng kanyang mga baga, parang hindi mo natutunan ang iyong mga aralin, ha? Nakaramdam ng matinding pag-iyak si Donald dahil sa presensya ng mga matatanda, kasama sina Gabriel at Eustace. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat sinubukan ang isang bagay na kalokohan tulad noong wala pa ako sa posisyon para tumawag. Kasalanan ko. Ang aming pinakamalalim na pasensya din. Ikinalulungkot namin ang pagsubok na suwayan ang iyong mga tagubilin. Hindi tayo dapat nag-uulat ng isang bagay na walang katotohanan para lang pigilan si Levi sa pagsali sa clan. Napakatanga sa amin na subukan ang isang bagay na kasing tanga ng pagsunod sa iyong mga tagubilin. Hayaan mo kaming tabyusan ang aming mga kasalanan. Sampal, sampal, sampal. Sinimulan nilang sampelan ang kanilang sarili sa mukha upang ipakita na talagang sinadya nila ang kanilang mga salita. Si Tyrone at ang mga pinuno ng angkan ay nabugbog din sa kanilang sarili. Naisip nila na galit si Gabriel at ang mga matatanda dahil nilinaw nila sa kanilang sarili na si Levi ay dapat maging miyembro ng angkan. Sa madaling sabi, ang pagpupumilit nilang isagawa ang tinatawag na seremonya ay labag sa mga desisyong ginawa ng mga matatanda.
May nagawa silang lampas sa kanilang kakayahan. Hindi nila alam na ang tanging pagkakamali nila ay ang kunin si Levi. Ito ay katulad ng panahon na sinubukan nilang ipadala si Eustace para lipulin si Levi. Si Donald ay kapareho ng ideya ng iba dahil wala siyang maisip na iba, kasama na ang aktwal na pagkakakilanlan ni Levi. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing maligaya ng inaakala niya dahil bukod kay Eustace, naroon si Gabriel pati na rin ang mga matatanda ng sinaunang Garrison clan. Pagkarating kaagad ni Gabriel sa eksena, pinandilatan niya si Donald sa mga mata at sumigaw, "Ang tanga mo! Ano sa tingin mo ay nasa posisyon ka para magdesisyon sa ngalan ng angkan? Isa ka lang nobody sa harap ng mga miyembro ng sinaunang Garrison clan." Nanginginig sa takot ang mga may kasalanan nang marinig nilang pinag-uusapan sila ni Gabriel. Sa kasamaang palad, napagkamalan nila ang panunumbat ni Gabriel dahil ipinahiwatig niya lamang na hindi nila dapat kunin si Levi, ang namumuno sa sinaunang angkan ni Garrison. "Pasensya na po, sir. Pahintulutan mo kaming bumawi sa mga pagkakamaling nagawa namin. Ang aming lubos na paghingi ng tawad, sir. Wala na silang ibang maisip para maiahon sila sa hindi magandang sitwasyon." Kaya, kasama ng iba pa, inamin ni Donald na sila ang may kasalanan at ipinahiwatig na handa silang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang kamangmangan. Inihayag ni Gabriel, "Kung ganoon ang kaso, iaanunsyo ko ang parusa para sa mga may kasalanan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2478. Pagsali sa sagradong organisasyon. Alam na alam ni Donald ang mga bagay na naghihintay sa kanila dahil alam na niya ang mga alituntunin na kumokontrol sa angkan. Kung ang mga bagay ay naging pinakamasama, dapat siyang gumugol ng 3 taon sa paghihiwalay. With that being said, it was nothing serious as it was not the first time na may pinagdaanan siyang ganyan. Gayunpaman, ang angkan ni Gabriel ay hindi kailanman pinarusahan sa buong taon. Sa makatuwid, sila ay nasa mga pin at karayom sa pag-asam ng mga bagay na naghihintay sa kanila. Kabuuan ng 9 na miyembro ng Garrison clan, kasama sina Donald at Tyrone, ang mapapatalsik. In short, hindi na sila related sa clan from today onwards. Aalisin natin ang mga sumusubok na gamitin ang kanilang kaugnayan sa angkan ng walang pag-iisip. Ano? Ang anunsyo ay nagulat sa lahat sa bulwagan. Kasunod nito, ang lahat sa bulwagan ay tumahimik dahil matagal na ang nakalipas mula noong huling pagpapatalsik. Bukod kina Tyrone, Donald, at sa mga na-expel, napatulala si Zoe at ang kanyang partido nang marinig ang anunsyo. Natigilan sila dahil kakatawag pa lang ng mga matatanda na paalisan ang kababalaghan ng angkan. Hindi na magiging sorpresa para kay Tyrone at sa iba pa ang mapatalsik dahil lumampas sila sa dagat, na hinahamon ang singil ng mga matatanda ng angkan. Dahil walang katuturan para sa mga matatanda na isali si Donald, ang mga nasa bulwagan ay hindi maiwasang maalala ang mga bagay na dinala ni Levi kanina. Nalilito sila sa dahilan bakit alam ni Levi ang aktwal na agenda sa unahan nila. Hindi, ito ay isang bagay na inilunsad niya laban sa atin. Hindi ako sigurado kung paano, ngunit tila ang mga matatanda ay nagsimulang pumanig sa kanya. Ang nagtataka si Donald ay hindi makapaghintay na malaman ang dahilan. Sa simula, hindi man lang ito isang seryosong pagkakasala dahil wala silang ginawa maliban sa pagsunod sa mga tagubilin ng matatanda. Bukod dito, ang mga nag-aanonsyo ng parusa ay palaging nagpapakita ng kanyang pag-asa ng angkan. Imposibleng magbago ang isip nila sa magdamag. Hindi maintindihan ang dahilan kung bakit nagbago ang kanilang isip, tanong ni Donald, "Bakit? May makakapagsabi ba sa akin kung ano ang nangyayari? Pakisabi sa akin, bakit?" Nakatitig sa mga pamilyar na figure sa kanyang harapan, paulit-ulit na inulit ng nalilito si Donald sa kanyang tanong. Dahil sa inis sa iritadong tanong ng binata, napabuntong hininga si Gabriel, "Hindi ba halata? Dapat nakita mo na ito pagdating sa araw na nagpasya kang suwayan kami. Dahil hindi ka miyembro ng clan, lumayas ka sa aming mga pasyalan." Idinagdag ni Humphrey, "Sumama ka na. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte dahil sapat na ang awa namin para mabuhay kayong lahat." Bumangon si Donald at inulit ang kanyang tanong habang nakatitig kay Gabriel sa mga mata, "Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng pagkakasala ang nagawa ko?"
Alam ng matalinong tao na ang pagpapatalsik ay hindi kailanman ang parusa para sa gayong maliit na pagkakasala. Kaya naman, naisip niya na maaaring paikutin niya ang mga mesa hanggat mapatunayan niyang mali si Gabriel. Sa kabilang banda, kinikilig si Gabriel. Tanong niya bilang ganti, ito ay isang bagay na naisip ko lang. Kinu-question mo ba ang tungkulin ko? Hindi ba ako pinapayagang baguhin ang mga patakaran ng angkan? Hindi po, sir. Habang ang mga nasa likod ni Donald ay nakikipaglaro kasama si Gabriel, alam ni Donald na talagang tapos na ito para sa kanya dahil siya ay nag-iisa. Parang lahat kayo sumusuko sa akin dahil sa batang ito ha. Kung ganoon nga, sisiguraduhin kong pagsisihan ito ng angkan sa malapit na mangyayari. Lumingon si Donald at binalaan si Levi, maghintay ka lang. Babalik ako at maghihiganti sa iyo sa lalong madaling panahon. Inakala ng mga natiwalag na ginamit ni Levi ang talento ni Forlivia para mapatalsik sila dahil ang batang babae ay nagtataglay ng talento para pamunuan muli ang angkan. Nakatitig sa papaalis na party, bumulong si Humphrey sa kanyang sarili, kailangan mong itigil ang pagkataranta sa mga misteryosong figure na hindi mo alam ang pagkakakilanlan. Kung hindi, nakatadhana kang mapahamak. Samantala, inulit ni Gabriel ang kanyang sarili sa isang seryosong tono, ang mga sumusubok na hamanin ang mga desisyon na gagawin natin ay haantong sa ganoon. Kuwit-kuwit, nagpatuloy ang party ng siyam na pag-alagala sa mga kalye dahil hindi sila sigurado sa kanilang susunod na pinakamahusay na aksyon. Tanong ni Tyrone, Donald, ano ang susunod nating gagawin? Susundan ka namin. Pagsisisihan natin ang mga matatanda ng angkan sa kanilang mga desisyon. Sa madaling salita, kailangan nating sumali sa isang organisasyon na mas superior sa clan. Mungkahi ni Donald. Lumingon siya at tinignan si Tyrone sa mga mata. Sasali tayo sa Sacred Organization at kukuha ng tulong ng Dark Emperor. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2479. Isang tusong lalaki. Ang sagradong organisasyon. Si Kenny at ang mga pinuno ng angkan ay nagkaroon ng kanilang mga pagdududa dahil hindi sila sigurado kung ito ay nararapat para sa kanila na sumama kaagad sa iba pagkatapos ng kanilang pagpapatalsik. Sigurado akong may kinalaman si Levi sa kamalasan natin. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa pag-uudyok ng mga bagay-bagay sa likod ng mga eksena. Hindi napigilan ni Donald ang manginig dahil sa sobrang frustration. Walang salita ang makapagbibigay katwiran sa uri ng sama ng loob niya kay Levi. Naiinis lang siya sa presensya ng lalaking itinuring niyang mas mababa sa kanya kanina. Gayunpaman, hindi na iyon ang kaso ngayon dahil inakala ni Donald na si Levi ang tanging dahilan ng kanilang pagpapatalsik. Sumigaw siya, pagsisisihan ko ang mga matatanda sa kanilang mga desisyon. Hindi man lang sila nagpatinag ng wakasan ang kilalang-kilalang kababalaghan ng pamilya. Hindi ako makapaniwalang isinakripisyo nila ako dahil sa isang taong may mas malalaking talento ang ipinakita. Makalipas ang ilang segundong paghinto, sumigaw siya ng naghisteryoso, kapag sapat na ang lakas ko para pilitin silang magpasakop, ipapakita ko sa mga matatanda na nagkamali sila ng desisyon. Ganon din ang ideya ni Tyrone. He remarked, tama ka. Pagsisisihan natin ang kanilang mga desisyon. Upang makamit ang aming mga layunin, kailangan naming tiyakin na kami ay kapantay ng mga ito sa mga tuntunin ng mga impluwensya. Kaya, kailangan nating maging sanhi ng ating sarili sa isang maimpluwensyang organisasyon. Bagamat alam ni Kenny at ng mga pinuno na ito ang tamang gawin, natakot sila sa mga pag-iisip na umalis sa bansa. Kaya naman, itinanong ni Kenny, bakit tayo sasali sa sagradong organisasyon gayong may iilang parehong maimpluwensyang organisasyon sa Erudia? Paliwanag ni Donald, dahil sa impluwensya ng Sacred Organization. Higit pa riyan, ang Dark Emperor ay mas mataas sa karamihan sa mga tuntunin ng lakas. Ang iba ay hindi titigil sa pagpapakalat ng tsismis ng Divine Brigadier ng The Cardinal Hall na natalo ang Dark Emperor, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ito ay eksaktong kabaligtaran. Huminto siya sa kalagitnaan ng kanyang orated speech. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, ibinahagi niya ang mga bagay na nalalaman niya sa iba. May kumuha kay Evie at sa kanyang mga mentor noong sila ay nasa Adrun. Kung hindi dahil kay Dark Emperor, baka hindi na sila makabalik ng buhay.
Kailangan kong kunin niya ako bilang kanyang disipulo para maging superior sa iba sa pinakamaikling panahon. Sige, kung ganoon nga, lalabas tayo at sabay-sabay na pupunta sa Sacred Organization. Umalis sina Tyrone at Donald nang walang pagdadalawang isip dahil determinado silang maghiganti. Samantala, hindi napigilan ni Zoe ang pagkalito dahil sa nangyari kanina. Hindi siya makapaniwala na si Donald ay isang outcast ng Garrison clan dahil walang mapapatalsik sa clan, lalo na sa isang bagay na walang halaga. Bulalas ni Floyd, ang galing niya. Paano niya nagawang pumanig sa kanya ang mga matatandang angkan ng Garrison? Tumanggo si Swordfiend at ibinahagi ang kanyang mga saloobin sa kanila, siguro nagamit niya ang talento ni Evie at itinaboy ang Garrison clan bukod kay Donald. Natatawang sabi ni Asher Dragon, sa tingin ko tama ka. Hindi dapat tayo nag-alala sa kanya. Bukod sa kanyang pambihirang martial arts, siya ay isang pare-parehong matalinong tao. Iilan lang ang kapantay niya in terms of intelligence. Hindi ba natin malilimutan na natalo niya ang hindi mabilang sa ating mga kalaban nang hindi nagsasakripisyo ng isang sundalo ng higit sa isang beses? Pinag-isipan niya ito at idinagdag, kahit na may kakayahan ang sinaunang angkan ng Garrison, hindi sila magkatugma para sa kanya sa mga tuntunin ng katalinuhan. Hindi gaanong kailangan para ipaghiwalay niya sila gamit si Evie bilang pain. Oras na para umalis si Zoe at ang mga nakapaligid sa kanya dahil magkakaroon na naman ng meeting ang Garrison clan para pag-usapan ang mga nangyayaring isyu. Dinala rin ni Zoe ang kanilang anak. Habang si Levi ay nananatiling nakaupo sa dambana ng mga ninuno, sumigaw ang isa sa kanila, paano ka mananatiling nakaupo kapag narito ang mga matatanda? Si Cooper, na isa rin sa maraming prodigy ng angkan, ay malapit na nakilala kay Donald. Kaya naman, sinimulan niyang kunin si Levi. Sampal. Walang pagdadalawang isip na sinampal ni Gabriel si Cooper sa mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2500. Mentor of the Dark Emperor. Bumagsak si Cooper sa lupa na may nalilitong tingin dahil sinabi ni Gabriel na wala siyang isyu sa pag-upo ni Levi. Biglang nasabi ni Gabriel, hindi ko ba alam ang sarili ko? Kailan ka ba matututong kumilos kapag nasa harap ka ng pinuno ng angkan? Hindi ba ako kumilos sa harap mo? Ano bang pinagsasabi mo? Si Levi ang tinutukoy ko dito. Kasama ni Gabriel, ang iba pang matatanda ay lumuhad sa harap ni Levi ilang sandali matapos ipakilala ni Gabriel si Levi sa iba pa sa bulwagan. Hindi mo ari ng mga miyembro ng angkan ang dahilan kung bakit napaluhod ang mga matatanda noong sila ay dapat na nakatataas sa karamihan sa kanila sa bulwagan, kasama na ang mga namatay na miyembro ng angkan sa dambana. Hindi nila maintindihan ang dahilan kung bakit lumuhad ang mga mayayabang na matatanda sa harap ng iba hanggang sa pag-ugnayin ng ilan sa kanila ang mga nawawalang piraso ng puzzle at alam nilang nagpapakita sila ng paggalang sa lalaking nakaupo sa harapan nila. Binati ng matatanda si Levi, abay ng patriarka. Ha, bakit naging freaking leader ng clan si Levi? Noon nalaman ng mga miyembro ng angkan na si Levi ang pinag-uusapan ni Gabriel sa paghaharap nila ni Donald. Nang may binanggit si Gabriel sa linya ng pinuno ng angkan na nag-aamyende sa mga patakaran ayon sa gusto niya, hindi niya tinutukoy ang sarili niya, noon pa man ay si Levi. Ang mga miyembro ng Garrison clan mula sa Oakland City ay nasa bingit ng pagkawala ng kanilang isip dahil nahihirapan silang kilalanin ang katotohanan na si Levi ang pinuno ng clan. Payagan akong ipakilala ang pinuno ng angkan ng sinaunang angkan ng Garrison. Siya ay walang iba kundi si Levi. Sa madaling salita, siya ang namumuno sa natitirang mga angkan ng Garrison. Gusto kong isaisip ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan kung sakaling dumating ang araw na ito, sa iyong serbisyo sa kanya sa malapit na mangyayari. Oo, samantala, sa wakas ay natagpuan ni Donald ang isa sa maraming training base ng Sacred Organization matapos dumaan sa impyerno. Si Temp Estes, na alam ang pagkakakilanlan ni Donald, ay ang namamahala sa base ng pagsasanay. Kaya naman, nagpapadala siya ng higit sa 1,000 ng kanyang mga puwersa upang palibutan sila. Agad namang ipinaliwanag ni Tyrone ang dahilan kung bakit sila naroon, "Sir, you don't have to worry because we're here to join you." Ano, seryoso ka bang sinasabi sa akin na ang pinakapinapahalagahan na kababalaghan ng sinaunang angkan ng Garrison ay narito upang sumali sa amin?
Ito ba ay isang uri ng pagtatangka na hilahin ang aking binti dahil ang angkan ay palaging ipinapakita na isang uri ng kulto? Hindi lang si Tempestes ang nag-isip na biro iyon dahil parang napakawalang katotohanan nito para maging totoo. Sinabi sa kanila ni Donald ang lahat, sa totoo lang, pinatalsik kami. Ilang sandali matapos magsagawa ng investigasyon si Tempestes, alam niyang nagsasabi ng totoo ang dalawa sa kanyang harapan. Yun ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Hindi lang kami ilang walang kwentang karagdagan sa organisasyon. Sigurado akong mapatunayan nating kapaki-pakinabang tayo kung bibigyan tayo ng pagkakataon. Nagdala rin kami ng isang bagay upang mapatunayan ang aming kasalanan, ngunit ibibigay lang namin ito sa Dark Emperor. Sa totoo lang, mayroon akong isa pang gusto para sa Dark Emperor, magiging disipulo ko siya. Napaluhod si Donald nang matapos niya ang kanyang orated speech. Walang dalawang isip, tumugon si Tyrone sa katulad na paraan at nagtanong, ako rin. Maaari mo bang ihatid ang mensahe sa ngalan namin? Nagulat ang mga nakapaligid sa kanila sa kanilang mga aksyon. Gayunpaman, nagawa nilang patunayan ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagluhod sa loob ng halos isang araw. Samantala, nagulat si Levi nang malaman niya ang katotohanan. Hindi siya makapaniwala na bumalik sa kanya ang dalawa matapos ang pag-aalboroto sa isang bagay na walang kwenta. Kabalintunaan, naruroon sila para makuha ang kanyang tulong. Sumali siya sa duo dahil nakita niyang kawili-wili ang presensya ng duo at naisip niyang hindi masamang ideya na alamin ang mga bagay na nasa isip nila. Inaanunsyo ang pagdating ng Dark Emperor. Matapos magpalipas ng gabing lumuhad sa pasukan ng training base, tuwang-tuwa sina Donald at Tyrone sa anunsyo.